Malaking balita, ang tuktok na pamilya ng Jingxiao. Ang pinuno ng pamilya Yi ay pumanaw na, at ang kanyang panganay na anak na si Yefan ay opisyal na magmamana ng posisyon ng pinuno ng pamilya. Kuya, binabati kita sa pagmamana ng posisyon ng pinuno ng pamilya. May lason sa alak. Bakit mo ginawa ito, Yiweting? Ako ang kuya mo. Bakit mo ginawa ito? Dahil gusto ko ring makuha ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Ang pamilya Yi ay may trilyong assets. Bakit lahat ito ay mapupunta sa iyo? Kuya, mamatay ka na. Kapag patay ka na, ang buong pamilya Yi ay magiging akin na. Nadiskubre na pagkatapos mamana ang ari-arian na host, sinaksak siya ng kanyang nakababatang kapatid sa likod. Malapit na siyang mahulog mula sa gusali at mamatay. Na-activate na ang Divine Level Choice System. Pumili ka host, gusto mo bang i-bind ang system? Pagpipilian una. Tanggihan ang pagbind ng system, mamatay ka dito. Pagpipilian dalawa. Sang-ayunan ang pagbind ng system, magiging tulala ka ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, ang hari ay babalik. Yiweting. Itinuring kitang tunay kong kapatid at nilason mo ako. Pagkalipas ng 3 taon, nanunumpa ako na babawiin ko ang lahat ng nawala sa akin. System. Pinipili ko ang pangalawa. Binabati kita, matagumpay ang iyong pinili. Ang pagkahulog na ito, hindi na magdudulot ng anumang panganib. Magkita tayo pagkatapos ng 3 taon. Eight. Iligtas mo ako. Oy ate, umupo ka dito at makipaglaro sa akin. Bilisan mo makipaglaro sa akin. Paumanhin niya Fan, kung hindi dahil noong 3 taon nakaraan. Ipinilit kong iwi ka sa pamilya Liu marahil ikaw. Hindi magiging shield ng ate ko, ginamit ka lang ng 3 taon. Ate, gusto kong ipasyal mo ako sa labas, pwede ba? Ipasyal mo na ako sa labas. Sige, dadalhin kita mamaya. Pero kailangan mong pangako sa akin. Kahit anong mangyari mamaya, hindi ka pwede pumirma sa divorce paper. Naintindihan mo ba? Pumirma. Lilan, pumirma. Mabuting kuya ng asawa, huwag kang pumirma. Maliit na pato. Yefan, huwag kang mag-alala kahit anong mangyari. Ipapanatili kita sa pamilya Liu. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas sa pagtuturo sa kanya. Tangain lang siya. Hindi nakakaintindi ng salita ng tao. Bayaw. Tara na tayo. Pasyal tayo, pasyal tayo. Kuya, tandaan mo ha, huwag kang pipirma. Kapag pumirma ka, mapapalayas ka sa pamilya Liu. Hindi ate, ayokong mapalayas sa pamilya Liu. Ayokong iwan ka. Yefan, huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, sisiguraduhin kong mapoprotektahan kita. Ate, ikaw. Bakit ka umiiyak? 8. Ito, laruin mo ito. Ate, huwag ka nang umiyak, bibigyan kita ng candy.
CJ, huwag umiyak. Kahit mapalayas ako ngayon, hindi kita pababayaan. Nasaan si Yefan? Ate, tulog si kuya, hayaan mo muna siyang matulog. Walang saysay ang pagpapaliban. Maraming mahalagang bisita sa Jiangshao ngayon. Kailangan kong ipakita sa lahat. Nawala na akong koneksyon kay Yefan. Hindi ko talaga alam kung anong swerte ni Yefan. Hindi lang siya naging asawa ng panganay na anak ng pamilya Liu. Sa loob ng 3 taon, pati ang bunso, ay sobrang mahal din siya. Ang punto, ang 2 anak na babae ng pamilya Liu ay ang pinakamagagandang babae sa Jiangshao. Kung makuha ko lang ang isa sa kanila, masaya na ako sa panaginip. Haha, sa salusalo ng pamilya Liu, ang panganay na anak ay palalayasin si Yefan. Hindi ba dapa? Iyon ang mangyari, nga, sabi-sabi. Ang dahilan kung bakit hiniwalayan niya si Yefan ay para pakasalan si Bai, ang panganay na lalaki ng pamilya Bai. Hoy! Hindi ba ang pamilya Bai ang pinakamayaman sa Jiangshao? Tumahimik kayong lahat. Dumating na si Jibei. Jibei, tuloy po kayo. May kasama pa si Yaorao sa kotse. Jibei, iyon yung tangang manugang ng pamilya Liu. Ah, siya pala. Sabihin mo sa kanya, pagdating sa salusalo, pumirma siya ng hiwalayan. Kung hindi, ay hirapan ko siya sa Jiangshao. Wala na siyang matitirhan. Search, Jibei. Kapag tinarget na siya ni Jibei, siguradong wala na siyang pag-asa. 2 segundo na lang bago siya magising. Isang tanga, makikipag-agawan pa kay Jibei ng babae. Karapat dapat. 1 segundo na lang bago siya magising. Hoy, tanga. Gising. Maligayang pagising sa alaala, host, ang Divine Choice System ay muling nagsimula. 3 taon na, sa wakas ay nagising na ako. Iweting, ngayon ay babalik ako. At babayaran mo ng 100 beses. Hoy, tanga. Sumasagot ka pa? Tao. Patayin niyo siya. Natukoy, ang host ay nahara sa banta ng mayamang binata at mga tauhan. Pumili kung harapin o hindi. Akala niyong tanga ko. CJ, ipagpapatuloy ko ang pagiging tanga at sasabay sa inyo. System, pipiliin ko ang pangalawa. Maligayang pagpili, host, gantimpala, Jiushan Group, Naku, Jiang Fuhai. Bakit ka pa nakikipag-usap sa isang tanga? Wagbugin mo na lang. Sage. Ikaw, nagawa mong magali si Bai Xiao. Ngayon, mararamdaman mo ang hirap. Anong nangyari? Yung tanga ng pamilya Liu. Sinampal si Manager Jiang hanggang lumuhod? Tama ba ang nakikita ko? Si Jiang Fuhai, hindi ba siya ang pinakamalakas sa tabi ni Bai Xiao? Bakit siya lumuhod sa isang sampal? Baka naman, sobrang lakas ng tanga? O kaya, si Jiang Fuhai, pangalan lang. Ikaw, gusto mong mamatay? Bayaw, okay ka lang ba? Noon, siya ang nagligtas sa akin. Tatlong taon na ang nakalipas. Salamat sa kanya na dinala niya ako sa kanila, kaya ako ay nakaligtas kahit tanga. 3 taon ng pag-aalaga. Ngayong nagising na ako, ipapangako ko sa iyo ang kasaganaan. Bayo Uran, hindi ko hahayaang galawin mo ang bayaw ko. Shushu, bakit ka nandito? Bai Xiao, hindi tayo close. Maging disente ka. Shushu, ano ba yan? Mamayang gabi. Ikakasal na kami ng ate mo. Magiging pamilya tayo. Hindi pa pumirma si Yefan sa annulment. Bayaw ko pa rin siya. Li Shushu, ngayon, talagang ipagtatanggol mo ang tangang ito? Bayaw ko si Yefan. Kung gusto mo siyang galawin, patayin mo muna ako. Tara na. Hoy, Umalis ka dyan.
Hindi ko inaasahan na kahit sa ganitong kalagayan. Si Liu Shushu ay handa pa ring isakripisyo ang kanyang sarili para sa akin. Bai Xiao, hinayaan lang natin siyang umalis? Huwag magmadali. Sa gabi, itong tanga ay palalayasin sa pamilya Liu. Sa kanya lang si Liu Shoshu. Anong magagawa niya? Sech, Bai Xiao. Ang magkapatid na Liu, sa akin rin mapupunta. Isang karangalan na narito ang mga prominenteng tao ng Jiangshao sa piging ng aming pamilya Liu. Una, inaanyayahan namin kayo. Pangalawa, upang maging saksi sa araw na ito. Ako, si Liu Yaorao, ay maghihiwalay kay Yifan at magpapakasal kay Bai Xiao, ang pamilya Bai. Ngayon, papos na ang magandang buhay ng tangang ito. Sa wakas, napalayas na ni Liu ang tangang ito. Sa pamilya Liu, isang tanga, sumampa sa pamilya Liu. Nang maaming taon, hindi na siya dapat magsisi. Bayaw, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang palayasin ka. Ng ate ko sa pamilya Liu. Salamat sa aking mabuting kapatid, dinala mo si Yifan. Ate, wala namang ginawang mali si Bayaw. Bakit mo siya gustong hiwalayan? Ngayon, ako ang rina ng negosyo sa Jiangshao. Bilyonaryo, paano siya, isang pabiga. Makakatugma sa akin, si Liu Yaorao. Alam mo ba ang kalagayan ni Yifan ngayon? Kapag umalis siya sa pamilya Liu, mamamatay siya. Ano ang kinalaman ko kung mamatay siya o hindi? Narinig ko, 3 taon na ang nakalipas. Ang pamilya Liu ay isang maliit at delikadong pamilya, ngunit mula nang dalhin ang pangalawang anak na babae ang tangang ito. Ang pamilya Liu ay umunlad ng husto. Sabihin mo, may kinalaman ba ang tangang ito? Ano iniisip mo? Ang tagumpay ng pamilya Liu ngayon ay dahil kay Ginang Liu. Wala itong kinalaman sa tangang ito. Ginamit mo ako bilang panangga sa loob ng 3 taon. Ngayong wala na akong halaga, gusto mo na akong palayasin. Liu Yaorao o Liu Yaorao. Ang utang mo kay Yifan, kailangan mong bayaran. Tapos na ang 3 taon, ang pamilya Liu ay isang bagong prominente sa negosyo sa Jiangshao. Oras na para alisin ang pabigat na ito. At umakyat pa. Pirmahan mo na ang kasunduan sa paghihiwalay. Ano ang pinagkatawanan mo? Umirma ka na. Yaorao, huli na ang oas. Pabilisin mo siyang pumirma sa diborsyo. Huwag mo nang patagalin pa. Ang kasalang kasunduan mo kay Bai Xiao. Hangal ka kung magpapirma ka ng maayos. Baka maaari kitang patawarin. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Na-detect na sistem na ang host ay nakakaranas ng pagtatapos ng kasunduan ng isang gold digger. Ipiliin bang magiborsyo? Pagpipilian isa, pumirma sa diborsyo. Gantimpala, itulong duwag. Pagpipilian 2, tumanggi sa diborsyo at lumaban. Gantimpala, isang matalinong at magandang sekretarya. Hanggang sa puntong ito na ako'y inaalimura kung hindi ako kikibo. Parang hindi ako nagpapasalamat sa pangangalaga mo sa loob ng 3 taon. System. Pinagawa. Binabati kita sa matagumpay na pagpili. Ang matalinong at magandang sekretarya ay naipadala na. Ano? Natagpuan na ang chairman ng kumpanya. Ang pangalan ay Yifan. Ipaalam sa lahat. Lahat ng mataas na opisyan ng kumpanya. Samahan niyo ako upang saluhin si Yifan. Bumalik sa Jushan Group. Yifan, ano pang hinihintay mo? Pumirma ka na. Bayaw, huwag kang pumirma. Pinapapirma ka. Ano ba itong isinusulat mo? Pangit. Ikaw ay pangit. Mga tauhan, hawakan ninyo ang kanyang kamay at pindutin ang kanyang hinlalaki. Hindi nakuha sa pamimilit. Ngayon gusto ninyong pilitin sa pamamagitan ng pananakit, di ba? Kung ganito, huwag kang magsisi. Tumigil kayo. Hindi ko hayaan gawin niyo ang aking bayaw. Liu Shashu, ano ba ang ginagawa mo? Sinabi ko na. Hindi ko hahayaang palayasin ninyo ang aking bayaw mula sa pamilya Liu. Ang bayaw mo ay si Ginoong Bai ng pamilya Bai. Impossible. Ang aking bayaw ay si Yifan lamang. Ikaw ang kumuha sa kanya mula sa akin. Ikaw, ginamit mo siya bilang panangga sa loob ng 3 taon. Ni wala siyang nagawang mali. Bakit laging ninyo siyang inaapi? Hindi ako sang-ayon. Hindi pa ika ang namumuno sa pamilya Liu. Mga tauhan, dalhin ninyo ang pangalawang dalaga. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Bayaw, ikaw bayaw, hindi ka nabaliw. Na-detect na malapit ng mabuko ang host. Ipagtapat ba ang katotohanan sa hipag? Pagpipilian isa, ipagtapat ang katotohanan. Sabihin sa hipag na nakabawi na sa malay. Gantimpala, yakap na hipag. Pagpipilian 2, paglihimin ang katotohanan. Magpanggap na code para protektahan ang hipag. Gantimpala, ang kumpanya ay i-upgrade sa isang grupo na may halagang 1 bilyon. Bagaman ang yakap ni Liu Shushu ay kakit-akit, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Oras ng paghahayag ng katotohanan, sistema, pipiliin ko ang pangalawa. Suntok, tinamaan ang masasamang tao. Dalawang bantay lang, gusto pang maging kalaban ko. Katawa-tawa. Tingnan mo, ang mga masasamang tao ay pinalayas ko na. Mukhang nag-isip ako ng labis. 3 taon ng baliw si Yifan.
Paano siya biglang magiging normal? Ang galing mo, natalo mo ang mga masasamang tao. Hindi ka ba nasaktan? Ang galing ko talaga. Kaya ngayon, tumayo ka lang ng maayos sa likuran ko. Hayaan mo na ako ang bahala, okay? CJ, Eh, Liu Shoshu, hanggang kailan ka pa magkakaganyan? Gusto mo bang gawin ang aming pamilyang Liu? Sa harap ng mga kamilhan sa Jiangzhou, na mawala ng mukha bago ka tumigil. hindi ko alam kung ano ang kahihiyan, pero alam ko. Na ginamit mo si Yefan sa loob ng 3 taon at pagkatapos gamitin. Ihiwalay mo siya at palayasin sa bahay. Hindi mo man lang inisip ang kanyang kalagayan. Mali iyon. Katawa-tawa. Kung gayon, sasabihin ko sa iyo kung ano ang tama. 3 taon. 3 taon kong ginamit para gawin ang aming pamilyang Liu. Mula sa isang maliit at hindi kilalang pamilya, tumalon patungo sa pagiging nangungunang pamilya sa Jiangzhou. Iyon ang tama. Eh, huwag mong kalimutan noong dinala ko si Yefan. Pabalik, may 5 milyon sa kanyang card. Ginamit mo ang kanyang pera para magnegosyo, kaya ka umabot sa ganito. Bilang manugang ng pamilyang Liu, ang kanyang pera ay akin. At saka, naubos na ang 5 milyon niya. Ngayon, siya ay isang tangang walang pera. Samantalang ako ang presidente ng pamilyang Liu. Ngayon, ako ay bagong bituin sa negosyo ng Jiangzhou. Walang hanggan ang aking kinabukasan. Nagsisinungaling ka. Ang pag-abot mo sa ganitong kalagayan ngayon ay dahil kay Yefan. Kahit na si Yefan ay tanga, ang bawat ideya na hindi sinasadyang ibinibigay niya ay napakahalaga. Malinaw na ang kanyang mga ideya ang dahilan kung bakit ka mabilis na umunlad sa negosyo. Anong ideya ang maibibigay ng isang tanga? Tanungin mo ang mga makapangyarihang narito. Naniniwala ba kayo? Sa totoong lang, kahit na ginamit ko ang kanyang ideya, ano naman, bilang panganay ng pamilya Bai, araw-araw, binibigyan niya ako ng walang katapusang mamahaling gamit, mga sasakyan at relos. Siya ay isang tanga. Hindi pa mature ang pag-isip, lalong hindi kayang kumita ng pera. Ano ang kanyang maibibigay kumpara kay Bai? Liyaw raw. 2 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ka ng lagnat sa isang malakas na ulan. Si Yefan ang nagdala sa'yo sa ospital ng umuulan. 1 taon na ang nakalilipas. Naipit ang iyong paa at si Yefan ang paulit-ulit na nagmasahe para mawala ang pasa. Kahit na siya ay tanga, alam niyang alagaan at mahalin ka. Ngunit ikaw, pera lang ang nasa isip mo. Iyan, ano? Sabi ko, mahalaga ba? Isa lang siyang tanga. Dapat magpasalamat siya sa akin dahil binigyan ko siya ng pagkain. Tungkol sa sinasabi mo, kahit sino ay mas magagawa kaysa sa kanya. 8. Tama na. Tumahimik ka. Kahit anong gawin o sabihin mo ngayon, hihiwalayan ko talaga siya. Tanga, makinig ka. Kung hindi ka pipirma sa kasulatan ng diborsyo ngayon, ikaw, hindi makakalabas sa bulwagan na ito. Napansin ng sistema na pinipili at tinatakot ka ng babaeng mahilig sa pera. Pumili kung lalaban ka o hindi. Una, sumuko. Pangalawa, labanan ng malakas, pirmahan ang diborsyo, gantimpala, singsing sa panliligaw. Maaring mag-propose kay Liu Shoshu. ang ganyang mabuting asawa, tanga lang ang hindi kukunin. Sistema, pipiliin ko ang Binabati kita sa iyong pagpili. Naihatid na ang gantimpala. Yefan, huwag kang pipirma. Huwag. pangit. Ayaw na kita. Ano ang sinabi niya? Ayaw na niya kay Liu? Paano nasabi ng isang tanga ang ganyan? Hindi na ba siya tanga? Yefan, paano mo naman napirmahan ang kasulatan ng diborsyo? Ako, Eight. Pakasalan mo ako. Tingnan mo. Saan naman kumuha ang tangang ito ng plastic ring na ganito? Akala ko naman nagiging matino na siya. Huwag naman sanang ganoon ang sabihin. Matalino rin pala ang tangang ito. Nang makita niyang ayaw na sa kanya ng mayamang dalaga. Bigla na lang lumipat sa pangalawang dalaga para magpropose. Hahaha. Tanga ka. Ang lakas ng loob mong tawagin akong pangit. Sabi mo pa ay ayaw mo na sa akin. Gusto mo bang mamatay? Liu raw, bakit ka sumisigaw sa kanya? Wala naman siyang alam sa lahat. Ayos lang ba, Yefan? Shoshu. Hindi na ito tanga bahagi ng pamilya Liu. Ano pa ang pakialam mo sa kanya? Hoy, bakit kayo nakatulala? Hindi niyo ba nakita na itong tanga? Ay pumirma na sa kasulatan ng diborsyo. Palayasin na siya. Tigil!
Liu Shushu, bakit mo ba? Ipinagtatanggol ang tangang ito? Diborsyado na siya sa ate mo. Hindi na siya miyembro ng pamilya Liu. Sino ang nagsabing hindi siya miyembro ng pamilya Liu? Basta tanggapin ko ang pag-propose ni Evan sa akin. Miyembro pa rin siya ng pamilya Liu. Shushu, huwag mong isugal ang buong buhay mong kaligayahan. Dahil lang sa galit mo sa ate mo. Nagbibiro ka lang ba? Hindi ako nagbibiro. Tinatanggap ko ang alok ni Evan na pakasalan siya. Evan, tulungan mo akong isuot ito. CJ. Walang problema, mahal kong asawa. Liu Shushu, alam mo ba ang sinasabi mo? Siyempre alam ko. Hindi mo alam kung gaano kabuti si Evan. Alam ko, kaya mo siyang itakwil para sa katayuan at posisyon. Ako naman, kayang itakwil ang katayuan at posisyon para sa kanya. Ayaw mo sa kanya, gusto ko. Liu Shushu, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Putulin mo ang relasyon mo sa tangang ito at maaari pa kitang kilalanin bilang kapatid. Kung hindi, pati ikaw ay itatakwil ko. Hindi kumpleto ang pag-iisip ni Evan. Pero wala kang pakialam. Sa harap ng lahat ng mga makapangyarihan sa Jiangsu, itinakwil mo siya, iyan ay kawalan ng pagkatao. Inutil mo ng paulit-ulit si Evan, ngayon naman. Pinalayas mo siya sa bahay, iyan ay kawalan ng katarungan. Isang kapatid na walang pagkatao at katarungan tulad mo, hindi ko kailangan. Sage, yan ang sinabi mo. Tama. Evan, alis na tayo. Teka, Bai Xiao, may iba ka pa bang problema? Shushu, sa totoo lang. Ang amin niya oraw, nakapag-asawa na sa taong ito. Bulol ng 3 taon. Kung gusto nitong bulol na umalis. Pwede, pero kailangan mag-iwan ng konti. Hindi naman masyadong malaki. 5 milyong piso para sa hiwalayan. Li Shushu, ikaw ang babaeng gusto ko. Paano ko hahayaan na madali kang makawala sa aking kamay? Gusto mo bang dalhin ang bihira na ito? Tingnan natin kung handa kang maglabas ng 5 milyon para sa hiwalayan para sa kanya. Bakit? Dati pa man kayo ang nagpalayas kay Evan mula sa pamilya Liu. Bakit kayo ang humihingi ng bayad sa hiwalayan sa kanya? Kung ang bihira mismo ang aalis. Siyempre pwede yun. Pero kung ang bihira ang magdadala sa iyo, kailangang magbayad. Nang hiwalayang bayad, di bayaw raw. Tama. Kahit hindi ito bayad sa hiwalayan. Kung gusto nitong bihira na pakasalan ka, kailangan pa rin niyang ibigay sa aming pamilya Liu. 5 milyong piso bilang dote. Naiintindihan ko na. Gusto niyo lang. Apihin si Evan, di ba? 5 milyon lang naman yan. Ako ang magbabayad. Sa card na ito, may 520,000. Ito lahat ng ipon ko sa pangalan ko. Ang password ay ang kaarawan ni Evan. Pwede na ba tayong umalis ngayon? Kahit walang pera, okay lang. Magtatrabaho ako ng mabuti. Para kumita at alagaan ka. Na-detect na si Liu Shushu ay inaapi. Pipiliin bang tulungan? Pagpipilian isa, ipagtanggol si Liu Shushu. Gantimpala, 1 bilyong cash. Pagpipilian 2, manatiling walang pakialam. Magpanggap na tanga at sumama kay Liu Shushu sa pag-alis. Gantimpala, pagkabangkarot ng mga kumpanya. Kahit hindi mo ibigay ang misyon, alam ko na kung ano ang pipiliin ko. Sistema, pinipili ko ang isa. Binabati kita sa matagumpay na pagpili. 1 bilyong cash na ibigay na. Alis na. 8. May pera ako, marami akong pera. Tingnan mo. Yan ba ang Centurion Black Card? Paano nangyari yan? Si Evan pala ay mayroong Centurion Black Card na nanggap sa buong bansa. Huwag kang magbiro. Paano siya magkakaroon ng black card? Isa lang ang kanyang alaga, sigurado yan. Galing lang saan-saan na laruan na card yan. Evan, saan mo nakuha yung black card na yan? Totoo nga, muntik na akong maloko niya. Liu Shushu, ang inosente mo talaga. Huwag mong kalimutan, noong una, ang pera sa kanyang kamay ay nagastos ko na lahat. Kumuha lang ng card, sasabihing black card, kung ganoon. Ako naman ang chairman ng Juchen Group. Kahit may pera man o wala dito, naniniwala ako kay Evan. Sage, tayo dalawa, pusta tayo. Pustahan kung may pera sa card na ito. Kung may pera sa card na ito, payag ako na ikasal ka kay Evan. Pero kung walang pera dito, hiwalayan mo si Evan, asa ka. Ikaw mismo ang magpapalayas sa kanya sa bahay. Liuya Oraw, huwag kang magmalabis. Ano? Hindi mo ba sinabi na naniniwala ka sa kanya? Natatakot ka na ngayon? Naniniwala ako kay Evan. Pero hindi ko gagamitin ang kanyang bagay para pumusta sa inyo. Evan, tara na. Sige, pusta ako sa inyo. Ang saya, ang saya. Ate, pusta tayo sa kanila, gusto kong maglaro. Evan, makinig ka, ang pera sa card mo. Naubos na ng ate ko, hindi tayo dapat pumusta sa kanila. Naiintindihan mo ba? Ay, hindi ka pwedeng umatras kung mag-atras ka. Pupugutan ko ngayon tong alaga. Si Evan, wala siyang alam.
Huwag niyo siyang pahirapan. Pahirapan. Pahirapan ko talaga siya. Isang tangang alaga siya, araw-araw. Nagmamataas sa akin at taybay. Pahirapan ko talaga siya. Ate, huwag kang matakot. Turuan natin sila. Sige, pusta ako. Tara, i-verify ang pondo. Yefan, makinig ka kapag i-verify na nila ang pondo. Sasabihin ko sa'yo na umalis, tumakbo ka agad, naiintindihan mo? Ate, bakit tayo tatakbo? Hindi ba tuturuan natin sila? Huwag kang magmatigas, walang saysay ang pagpapaliban. Dali, i-verify na ang pondo. Kumusta? May pera ba? Bye-bye, may pera sa loob. May pera. Ay, totoo palang may pera. Mukhang hindi ito basta-bastang card. Hindi ito laruan lang. Baka hindi ko lang naubos noon. 10 ba o piso? Yefan, takbo. Takbo. Makatatakbo ka ba? Mga tao, basagin niyo ang kanyang mga binti. Ipapaalala ko sa kanya ang kapalaran ng mga nakikipag-away kay Bai. Huwag. Ang ginagawa ninyo ay labag sa batas. Ito ang teritoryo ng pamilya Liu. Ang pamilya Liu ang hari dito. Kung gusto ninyong galawin si Fan, dapat muna kayong tumapak sa aking bangkay. Li Shushu. Pagkatapos kong tapusin si Yefan, mamayang gabi, ikaw naman ang asikasuhin ko. Boss Liu, sa card ni Yefan. Hindi lang ilang piso, kundi Ano? Sabihin mo na. may 100 bilyon sa loob. Paano possible? Ano? May problema ba sa pandinig ko? Siya pala ay isang bilyonaryo. Yefan, ikaw. Impossible. Wala akong ganoong kalaking pera. Isang simpleng tao. Paano magkaroon ng karya? Umalinga. Ang 100 bilyon sa kamay ng simpleng taong ito ay akin talaga. Ninakaw niya ang pera ko. Impossible. Hindi magnanakaw si Yefan ng pera ninyo. Impossible. Paano magkakaroon ng 100 bilyon ang isang simpleng tao? Paano mo ipapaliwanag yun? Ang kanyang hawak na card. Ang ebidensya. Hanggang ngayon, 10 bilyon lang ang yaman ng pamilya Liu. Paano magiging inyo ang perang iyon? Makatwiran naman si Liu Shushu. Baka talagang sa simpleng taong ito ang pera? Ang pamilya Liu ay bagong saltang pamilya lang. Paano magkakaroon ng 100 bilyon? Siyempre naman. Ang perang iyon ay siyempre ako ang nag-sponsor sa pamilya Liu. Ah, ganoon pala. Ang pamilya Bai ang pinakamayaman sa Jiangshao. Kahit na hindi maliit ang 100 bilyon. Kaya pa rin itong ilabas ng pamilya Bai. Mukhang, totoo palang ninakaw ng batang ito ang pera. Narinig mo ba? Dali, ibigay mo na ang pera. Bai Xiao. Ate, tingnan mo. Lumuhod na. Ate, hindi ba dapat? Ilan siya? Bai Xiao, Bia Xiao, okay ka lang ba? Ang lakas ng loob ng batang ito, nasaktan ako. Tumawag ng tao, itali ang batang ito, at bagbugin hanggang mamatay. Liu Shushu. Ngayong gabi, itatali kita sa kama at pagtutulugin. Para maibsan ang galit ko. Narinig nyo ba? Ayaw niyong tumawag ng tao. Papatayin ko rin kayo. Bai Xiao, ang batang ito, madali lang. Pero sa Liu Shushu. Liu Yaorao, hindi mo pa ginagawa. Ang inyutos ni Bai Xiao, Tatay, anak mo ako. huwag mo akong tawaging tatay. Isa ka lang ampon na pinulot ko. Akala mo mahalaga ka? Ang halaga mo ngayon ay paglingkuran si Bai Xiao. Kung magagalit pa si Bai Xiao, huwag kang magalit kung papatayin kita. Ang matanda ay ayaw nang mag-ulit. Susuko ka ba ng kusa? O tutulungan kita? Kayo. Huwag niyong apihin ang ate ko. Maliit na bata ka lang, may ganang magalit. Sige, ipapakita ko sa'yo kung paano siya. Pahirapan hanggang mamatay ni Bai Xiao mamayang gabi. Mga tauhan, simulan. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Ishaw, hindi ka ba inapi? Umalis ka. Ang lakas ng loob mong murahin ang tao ko. Sino ang nagbigay sa'yo ng kapang na manggulo? Sa handaan ng pamilya Liu, bago ako magalit, lumuhod ka agad at humingi ng tawad sa paghamak mo. Baka bigyan ko pa ang pamilya Liu ng huling pagkakataon para mabuhay. Sino ka ba? Pinapaluhod mo ako. At nangakong papatayin mo ang pamilya Liu. Kayabangan. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino ako? Sinaktan mo ang nobya ko. Bai Xiao, ipagiganti mo ako. Nangako siyang papatayin ang pamilya Liu. Aba, papatayin ang pamilya Liu? Liu Shushu. Ang lakas ng loob mo. Dahil sa tanga na ito, gumamit ka ng masamang paraan, nagbayad ng mga artista, di ba?
Bai Xiao, ibig mong sabihin mga bayaran lang silang artista. Siyempre naman. Sa unang tingin, akala ko kung sinong importante. Ako ang panganay sa pamilya Bai, pero hindi ko sila kilala. Pala eksena lang pala, akala ko kung ano. Importanteng tao. Artista lang, nangahas pang hawakan si Liu Shushu. Siguradong mamamatay sila. Walang malay. Ganun lang ang pamilya, Bai sa Jiangzhou. Pareho sakin. Alam mo ba kung sino ako? Anong importante kung sino ka? Sasabihin ko ngayon, ikaw gago. Alas mahal. Mga basura lang kayo. Nangahas pa ng magsalita sa harap ko, sugod. Anong gagawin ninyo? Siyempre, paluin ang aso. Gago, nangahas kang paluin ako. Uta, pakiusap, pakawalan mo kami. Kung hindi, papatayin ko si Fan. Kung gagalawin mo si Ifan ngayon, hindi kita palalampasin. Nangahas kang paluin ako, ngayon hindi lang kita paluin. Tatanggalin pa kita, ngayon. Asawang si Liu Yaorao, nagtangkang patayin ang asawa. Hindi sumusunod sa asawa, kaya tatanggalin kita, hiwalay na. Kung mamubuli pa kayo kay Ginungye, Ang mga pamilya Bai at Liu, mawawala. Ginungye, alis na tayo. Ate, alis na tayo. ako si Suyanran, mabagal ang pagdating ko. Natakot si Ginungye, patawad po. Teka, ano nang tawag mo sa kanya? Ginoong Ye? Kuya Fan? Sino ka talaga? Si Ginungye ay isa sa 4 na. 8. Siya ang ate na iniligtas ko noon. Tama. May utang na loob ako kay Kuya Ifan. Narito ako para magbayad ng utang. Ganun pala. Binibining Su, ikaw na ngayon ang tagapagligtas naming dalawa. Salamat sa ngalan ni Kuya Fan. Walang anuman, handa akong magsakripisyo. Binibining Su, itong black card. Ito rin ang ibinigay mo kay Yefan, pakikuha po. Ito, Binibining Su, marami ka nang natulong. Hindi namin ito matatanggap at saka. May 1 bilyon dito, pero wag kang mag-alala, nandito ako. Siguradong hindi ko hahayaang maghirap si Brother Fan. Kunin mo na ito pabalik. sige, tatanggapin ko muna ang card na ito, Miss Liu. Pwede ba akong makausap ng pribado ni Brother Fan? CJ. Brother Ye, ano ang nangyari sa card na ito? Hindi ba na-freeze na ang lahat ng iyong ari-arian ng pamilya Ye? Mahaba ang kwento nito. Ito'y ipon ko noon. Sekretong pera. Paano ko sasabihin sa'yo na mayroon akong sistemang pangpili na Diyos? Lahat ito ay gantimpala mula sa sistema. Ganun pala. Bakit hindi mo sinasabi ang iyong tunay na pagkatao? Kay Miss Liu. Ngayon, ang buong pamilya ay kontrolado ng aking madrasta. At kapatid, kung malaman nila na, buhay pa ako, tiyak na maghihiganti sila ng gusto. Sa madaling salita, mas kaunting nakakaalam nito, mas mabuti. Ayokong madamay si Shushu. Paano ang iyong paghihiganti? Gusto mo bang matipon ako ng mga tao para maghiganti sa pamilya? Huwag muna. Sa totoo lang, ang pamilya ay isa sa 4 na dakilang pamilya. Hindi pa tayo kayang harapin sila ng diretsyo. Ngunit, ang lahat ng utang, tiyak na babayaran ko ng may tubo. Opo, ang iyong lingkod na si Suyanran ay susunod sa iyo habang buhay. Handang yalay ang aking buhay para sa iyo. 8. Brother Fan, nakatakas na tayo sa wakas. Ngayon, maaari na tayong magkasama ng hayagan. Huwag kang mag-alala, nasa tabi mo ako. Hindi kita hahayaang magdusa kahit kaunti. Eto, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Tingnan mo, ano ito? Ito ang kumpanyang itinatag ko ng palihim noon. Ito ay kumpanyang para lamang sa ating dalawa. Ang pangalan nito ay Yesh Group. Ang halaga nito ngayon ay lampas sa 100 milyon. At ang card na ibinigay ko sa pamilya Liu, ang password nito ay iyong kaarawan. Siguradong hindi alam ng pamilya Liu. Kaya hindi nila makukuha ang pera. Kaya ibinigay ko na lang sa kanila ang card. Matalino ba ako? Ganito pala ang paraan. Matalino talaga ang ate. Brother Fan, sa mga taong ito, ikaw ang nagbigay sa akin ng init ng tahanan. Sa malamig na tahanang iyon, ikaw lang ang itinuring ako bilang tunay na pamilya. Tuwing nararamdaman kong malungkot at walang magawa, ikaw ang kasama ko. Huwag kang mag-alala, habang ako si Liu Shushu ay nabubuhay sa mundong ito, ibibigay ko ang lahat. Ang lahat ng pinakamaganda ay para sa iyo. May ipapakita pa ako sa iyo. Kuya Fan, pakasalan mo na ako.
Tingnan mo, ninakaw ko na ang aming family register. Naku, baka si Shushu ay. Alam na niya na magkakaroon ng ganitong araw kaya. Handa na ang lahat, Shushu. 3 taon mo akong inalagaan, ngayon malinaw na ang isip ko. Ako naman ang magiging kanlungan mo, gagawin kitang unang ginang ng Daxia. Kuya Fan, kung payag ka, tumango ka lang. Magpakasal na tayo ngayon. Gusto kong pakasalan ng ate, magkasama tayo habang buhay. Sige, magpakasal na tayo ngayon. Tara na. Bai Xiao, ano ang gagawin natin? Ang galing pala ng babaeng bodyguard na iyon. Malaki talaga ang koneksyon niya. Bai Xiao, ang laki ng hiya na dinanas natin kanina. Hayaan na lang ba natin? Hindi pwede yun. Nakagalit mo ako, Bayuran. Kahit Bong Jiangshao ang baliktarin ko. Hahanapin ko siya, Yaorao, ako. Matalik kong kaibigan si Yishao mula sa Beijing. Tatanungin ko siya, alamin natin ang pinanggalingan nito. Kapag nalaman ko, hahanapin ko siya at tapatayin. Bai Xiao, kilala mo pala ang 4 na malalaking pamilya sa Beijing. Siyempre, kilala ko siya, matalik kaming magkaibigan. Huwag kang mag-alala, hahanapin ko sila. Hoy Yaorao, yung tangang si Yifan. Totoo bang may 1-0 bilyon siya? Kung may 1-0 bilyon tayo, ang pamilya Liu ay makakapasok sa top 3 ng Jingxiao. Tatay, nalilito ka ba? Yung card na yon ay peak. Inihanda niya yon at saka yung tanga. Paano magkakaroon ng 1-0 bilyon? At meron pa tayong binigay sa atin ni Liu Xiaoshu, 5.2 milyon. Ano pa ang hinihintay natin? Kunin na natin, baka maunahan tayo. Nang tangang iyon. Manager Liu, ano ang password? Birthday ng tangang si Fan ang password. Tatay, ano nga ulit ang birthday ni Fan? Paano ko malalaman? Hindi mo ba alam? Paano ko malalaman ang birthday ng tangang iyon? Tiyak na inisip ni Liu Xiaoshu ito. Kaya niya ibinigay sa akin ang card ng buong puso. Liu Xiaoshu Yefan. Nagalit ka sa akin, si Liu Yaorao, at gusto mo pang umalis. Hanggat nabubuhay pa ako, si Liu Yaorao. Hindi kayo makakaranas ng kahit isang araw na maginhawang buhay. Hanapin sila, hanggang sa matagpuan sila. Ngayon, maaari na kitang tawaging asawa ng tama. Mahal. Tara, uwi na tayo. Ito, bahay na binili ko ng palihim sa ipon ko. Medyo maliit lang, pero pagdating ng panahon. Kikita pa ako ng mas marami tapos palitan natin ng mas malaki. Malaking bahay. Sige, maupo ka muna dyan. Hintayin mo ako sandali. Magpapalit lang ako ng damit tapos. Pupunta tayo sa opisina, okay? Oh, Na-detect na si Liu Xiaoshu ay nagkapalit ng damit sa kwarto. May mga pagpipilian ka. Tumayo at tumingin ng palihim. Gantimpalaan ng top employee team. Magpanggap na tanga. Bawas ng bilyon-bilyong asset. hoy sistema, ano ba ang ibig sabihin ng tumingin ng palihim? Asawa ko yon, titingnan ko ng harapan, okay? Ako ang tagapagmana ng pamilyang Ye, anong babae ba ang hindi ko pa nakita? Pero ang asawa ko, itong black stockings at mahahabang binti. Kayang-kayang magpahamak ng marami. Si Fanji ba? Tumitingin ba siya ng palihim habang nagpapalit ako ng damit? Ano ba iniisip ko? Si Fanji ngayon ay bata pa. Hindi niya naiintindihan iyon at bukod doon, asawa ko na siya ngayon. Kahit tingnan niya, okay lang. Asawa, halika dito. Natatakot ka bang mag-isa sa sala? Sige, tumayo ka lang dyan. Hintayin mo akong magpalit, okay? CJ. Mukhang. May benepisyo rin ang pagiging tanga. Ding, pagpili tapos na. Binabati kita host. Nakuha mo ang top employee team. Yishao, dito sa Jiangxiao. Sino ang makakapagpalo sa mukha mo? Bai Xiao, nang ganyan? Yishao, huwag mo akong pagtawanan sa harap mo. Paano ako magpapakilalang Bai Xiao? Ako lang si Bai Nao. Yishao, isa lang akong biglaang yaman. Sino ang nanakit? Ako ang bahala, Yishao. Isang tanga lang na nagngangalang Yefan. Hindi lang niya ako sinaktan. Sinaktan din niya ang aking nobya. Kung hindi siya mabilis tumakbo, papatayin ko siya. Yefan. Tama ang alaala mo, si Yefan.
Siya ay kilala si Jiang Shao bilang isang tangang manugang. Imposibleng magkamali ako. Siya ba yon? Siya nga. Hindi siya namatay. Ginoong Ye, paano mo nakuha to? Litrato ng isang tanga. Baka naman talagang importante siya? Talagang importante siya. Noong bata pa siya, nag-isa niyang itinaas ang pamilya Ye. Bilang isa sa 4 na pinakamalaking pamilya sa Dacia. At pinahiya pa niya ang 3 iba pang pamilya. Pagkamatay ng tatay ko, ang posisyon ng pamilya Ye. Dapat sana ay sa kanya, si Yefan. Taga-pamilya Ye pala siya. Ginoong Yi, bulag po ako. Hindi ko dapat ginulo ang ganoong kataas na tao. Lalapitan ko na si Yefan, sage na. Tama ka, mabuti pa nga ang ginawa mo. Pero Ginoong Yi, kung ginulo ko ang ganoong kataas na tao, mamamatay ako ng walang libingan. Ginoong Yi, tulungan mo ako. Tanga lang siya, isang asong pinalayas ko sa bahay. Anong importante doon? Huwag kang mag-alala. Hindi lang kita ililigtas. Tutulungan pa kitang patayin siya. Salamat, Ginoong Yi. Susunod ako sa lahat ng gusto mo, Ginoong Yi. Ginoong Yi, tagay tayo. Alamin kung nasaan si Yefan ngayon. Tulungan si Ginoong Bai at tiyaking mamatay si Yefan. Opo, Ginoo. Yefan, bakit hindi ka na lang namatay noon? Ngayong nabuhay ka ulit. Kailangan pa kitang patayin muli. Ang posisyon ng pamilya Yi. Dapat lang ay sa akin. Ano nang sinabi mo? Nasangturyuhan ang Yeshu Group ng pamilya Bai at Liu. At nahal ang mga empleyado. Sige, pupunta ako doon ngayon. Mahal, kailangan ko pumunta sa opisina. Magpakabait ka sa bahay. At hintayin mo ako, okay? Ayoko. Sasama ako sa ate, sasama ako. Sige, isasama kita, pero kailangan mong maging mabait, okay? CJ, Manager Meng, pwede bang huwag kang umalis? Matagal ka ng empleyado ng kumpanya. Kung ganyan, taasan ko ang sahod mo o kung may gusto ka. Sabihin mo lang. Aasan ang sahod? Magkano lang ba ang maibibigay mo? Ang presyong inalok ng Liu Group ay 3 bises pa. At saka, anong future ba ang mayroon sa maliit na kumpanyang ito? Umalis ka. Kuya Suan, aalis ka rin ba? Hindi kita pinabayaan kailanman. Chairman, ang mga Liu at Bai ay naglabas na ng boycott order. Ang sinumang mananatili sa Yeshu Group ay kalaban nila. May pamilya akong sinusuportahan. Paumanhin. 8. Huwag kang umiyak. Lahat ng empleyado ay umalis na. Talagang wawakas na ang Yeshu Group. Sa hinaharap, hindi na tayo makakatira sa malaking bahay. At hindi ko na kayang bigyan ka ng walang problemang buhay. Mga Liu at Bai, pinatawad ko na kayo minsan. Hindi ko inakalang mga api pa kayo ng asawa ko. Natukoy na malapit ng mabangkarot ang Yeshu Group. May mga opsyon ka. Una, iligtas ang grupo. Gantimpala, pinakamalakas na grupo sa mundo. Kontrata sa longting group na nakahalaga ng 10 bilyon. Pangalawa, huwag umaksyon. Agad na magkakautang ng 10 bilyon at hahanapin sa buong mundo. Basura lang naman sila. Okay lang na umalis. Ate, basura. Pero kung wala sila, hindi magkakaroon ng Yeshu Group ngayon. Ate, huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Salamat sa pag-aliw mo. Okay lang. Mag-iisip ako ng paraan. Hindi ako naniniwalang wala akong mahanap na empleyado. Kahit na, magbigay ako ng shares. Pero ang mga Liu at Bai ay binoykot na tayo. Sino pa ang mag-a-apply dito? Kami, handa kaming tumulong. Sino kayo? E-Group, Chief Strategic Consultant Suyanran, kasama ang buong staff ng Jiangsu branch ng E-Group. Nagpapaalam, kumusta, Boss Liu at Bossy? Kilala ko kayo. Kayo ang top team ng E-Group. Pero bakit? Tutulong kayo sa maliit na kumpanya namin? Ang pagiging leader ba ay minamana? Naniniwala kami sa'yo. Kung gusto mo, simula ngayon. Kami na ang magiging empleyado ng Yeshu Group. Siyempre gusto ko. Pero baka hindi ko kaya ang sahod. Ang dating sahod ninyo. Isang karangalan ang maglingkod sa inyo, kahit walang sweldo. Handa kaming magsakripisyo para sa Yeshu Group. Salamat. Salamat sa inyo, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo pababayaan ng Yeshu Group.
Masyado pong mapagpakumbaba ang chairman. Ano pang hinihintay ninyo? Magtrabaho na. Salamat sa iyo, Miss Sue. Ang galing, mahal. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Bakit kaya tumulong sa akin ang mga Tagay Group? Pangalan mo rin ay Ye. Baka ikaw ay miyembro ng pamilyang Ye. Buti na lang hindi kung sakaling ikaw ay miyembro, baka. Sukdulan nilang hanapin ka sa buong mundo at kung mangyari iyon. Hindi na tayo magkakasama at hindi na ako karapat-dapat sa iyo. Salamat talaga kay Miss Sue. Marami siyang naitulong sa atin. Hindi ko alam kung paano siya mapapasalamatan. Mula ngayon, mas pag-igihan ko pa ang aking trabaho. Upang sa susunod na may problema, hindi na kailangan ng tulong ng iba. Ang sipag talaga ng asawa ko. Young Master Bay. Salamat sa tulong ng pamilyang Ye. Kung hindi, hindi ko malalaman. Si Shushka, ang titik, ay nagtayo ng kumpanya ng hindi ko alam. Hindi lang natin inagaw ang kanyang mga empleyado. Nag-issue rin ako ng ban. Tingnan natin kung ano ang gagawin nila. Malaking balita. Si Miss Suyanran, kasama ang kanyang mga empleyado, ay sabay-sabay na nag-resign at lumipat sa Yeshu Group. Mabilis na tumaas at lumampas na sa 5 bilyon dahil sa pag-alis ni Suyanran, ang stocks ng Yi Group. Ano? Hindi ito. Si Suyanran ng Yi Group ay sumali sa Yeshu Group, isang maliit na kumpanya. Hindi ba't ang kanyang sweldo ay bilyon-bilyon? Kaya ba siyang pasahurin ni Liu Shoshu? May sira ba ang utak niya? Paano ito nangyari? Anong meron kay Liu Shoshu, ang cute-cute, para maakit ang tulad ni Suyanran? Young Master Bai, ano ang gagawin natin? Hindi ba kaibigan mo? Si Young Master Yi, sabihin mo sa kanyang puksain sila agad. Anong kinakabahan mo? Hanggat nasa Jiangshou pa tayo. Ang pamilya Bai pa rin ang hari dito. Kahit si Suyanran pa yan. Ipag-utos mo. Gamitin ang lahat ng paan ng pamilya Bai para durugin ang Yeshu Group. Mahal, gusto ko. Gusto kitang. Samahan sa pagtulog mamayang gabi. Hindi pwede. Matanda ka na, kailangan mong matutong matulog mag-isa. Hindi ba? Ayoko, natatakot akong matulog mag-isa. Sige na nga. Samahan na kita ngayon, okay? Okay. Akala mo hindi kita mapapasunod? Tara na. Chairman, ang Bai at Liu Group, naunahan tayong makipagkontrata kay Wang Ran at pinagbintangan tayong nag-pek ng produkto. Ang pinakamalakas na grupo, ang Longting Group, nagsimula ng magtanong at balak tayong alisin bilang miyembro ng Yeshu Group. Ano? Hindi pwede. 2 taon kong pinaghirapan to. Huwag natin hayaan na sirain nila ito. Agad na humanap ng ibang sikat na tao. Tapos, ayusin ang issue sa produkto. Pero Chairman, sinubukan na namin. Ngayon, wala nang sikat na taong gustong mag-endorso para sa atin. At lahat ng kasosyo natin sa Jiangshou ay humihiling na kanselahin ang kontrata at bayaran natin ang multa. CJ, naiintindihan ko na. Ito ay proyektong bilyon-bilyon. At kasali rin ang Longting Group. Ako na ang bahala, ikaw muna ang magpapanatili sa kanila. Opo. May aasikasuhin ako, ikaw muna ang matulog, okay? Elan, Hintayin mo ako. ang pamilya Bai at Liu, paulit-ulit nilang sinisira ang plano ko. Ngayon, hindi na to matatapos. Hoy, agad na makipag-ugnayan sa 3 pinakasikat na artista. At agad na mag-endorso para sa Yeshu Group. Tandaan, ang pinakasikat dapat. Ginoong Ye, sigurado ka bang ang pinakasikat ang gusto mo? May problema ba? Sige, agad kong gagawin yon. Ang sama mo talagang lalaki, nawala ka ng matagal. Ngayon, ipapa-endorse mo pa sa amin ang asawa mo. Nga, ikinasal ka na pala, di mo man lang sinabi sa amin. Kuya Yefan, sabi sa akin ni Suyanran. 3 taon kang naging live-in sa pamilya Liu, tapos naging kayo ng kapatid niya. Kuya Yefan, kung talagang malungkot ka, subukan mo kaya sa akin. Ang bastos mo naman. Tama na mga te, may mahalagang usapin si Kuya Fan. Huwag muna pag-agawan, usap muna tayo ng importante. Na mga nay. Pakiusap, tulungan niyo ang asawa ko ngayon. Endorse niyo ang kanyang kumpanya, okay? Huwag kang mag-alala, ang kontrata namin. Ibinigay na ni Suyanran sa asawa mo. Baka nga nasa kanya na ngayon.
Wala pa ring artista na gustong mag-endorse. Tinanong na ni Jiliu lahat, wala talaga. Mahirap na itong sitwasyon. Kung mahirap, wag na lang gawin. Liu Shashu, itong magandang oportunidad sa pamilya Liu. Ayaw mo, gusto mo pa si Yefan. Gusto mo bang mamatay? Nagtanan pa kayo. Ang proyekto ngayon, kasali ang Longting Group. Kung patuloy kayong makikialam, hindi ba kayo natatakot sa Longting Group? Liu Shashu, mali ka ata. Si Wanggan ang ayaw magsiging sa inyo. Pero hindi sa amin ng Bai Group. Kapag nakuha namin ang endorsement na ito, ang proyekto ng Longting Group, makukuha rin namin. Mas mabuti, ipasara mo na ang maliit mong kumpanya. Kung hindi, ikaw. At si Yefan, pareho kayong mapapahamak. Yao raw. Dapat kong itama, kahit ipasara. Ang kumpanya nitong kaibigan. Dapat mamatay si Yefan. Sasabihin ko sa inyo, hindi ko iiwan ang Yeshu Group. Lalong hindi ko iiwan si Yefan. Kalimutan niyo na ang balak niyo. Mabuti, kung ganoon ka talaga magtanggol sa kanya. Kung ayaw mong magbago, huwag kang magalit kung magalit ako. May masamang balita akong sasabihin. MS Wangran, dahil sa peking produkto ng Yeshu Group, inanggihan ang pakikipagtulungan para sa endorsement ng produktong ito. At ang Longting Group, dahil sa mga problema sa produkto ng Yeshu Group, ay nagpasya na tuluyang i-blacklist ang Yeshu Group at alisin sa Dacia. Di ko inaasahan na ang Yeshu Group. Ang peke at mababang kalidad na yan. Manager Liu, paano siya? Nagkamali ng ganito? Ngayon, ang Yeshu Group ay tiyak na babagsak. Seg. Halina tingnan ninyo ang malaking screen. Ang stocks ng Yeshu Group ay nagpapakita na ng mabilis na pagbaba, bumaba na ng 50%. Paano nagkaroon ang Yeshu Group ng ganoong chairman? Nandaya pa sa pera natin. Palayasin siya agad. Palayasin. Magbitiw sa pwesto. Maniwala kayo sa akin at maniwala kayo sa Yeshu Group. Gagawin namin ang lahat para mabawi ang nawalang reputasyon at stock price ng grupo. Hindi namin sasayangin ang inyong tiwala. Maniwala kayo sa akin, okay? Huwag ka nang umasa. Ipinagbawalan ka na ngayon ang buong industriya ng entertainment. Paano mo mababawi ang reputasyon? Liu Shushu, kasalanan mo to. Dahil sa asawa mong tanga, walang koneksyon o resources. Halika, tingnan mo ang malaking screen. Mamaya, baka bumaba pa ang stocks mo sa wala pang 10%. Kung ako sa iyo, kung susunod ka lang, at ibibigay mo si Yefan, pwedeng patawarin kita. Pwede pang umangat ng todo ang kumpanya mo. Anong masasabi mo? Panaginip niyo yan. Maliban na lang kung makukuha ninyo ang 3 top celebrity, ang Dacia para mag-endorse sa inyo. Kahit na, ang pinakamaliit na artista ay hindi mag-endorse sa inyo. Sinong nagsabing hindi namin makukuha ang mga bituin? Miss Liu, umayag na ang 3 diyosa ng Dacia na mag-endorse para sa Yeshu Group. Ito ang kontrata nila. Sila nga talaga. Gusto nilang tulungan ang aming Yeshu Group. Miss Su, salamat. Huwag magpasalamat sa akin. Salamat kay Young Master Yi, Young Master Bei. Hindi mo ba sinabi na walang makikipagtulungan sa kanila? Sa Yeshu Group, mula sa industriya ng entertainment, gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na sumuway sa utos ng aming mga pamilyang Bai at Liu. Li, Zhang Ruonan, Shen Miao Miao. Sila ang 3 diyosa ng Dacia. Ang 3 diyosa ng Dacia? Naku, kung totoo yan, ang Yeshu Group ay tiyak na angat ng malakas. Ang lakas ng loob mo, Day. Anong salita ang nasasabi mo? Ako, sasabihin ko na lang, asawa ko ang 3 diyosa. Nakakatawa talaga. Sabi ko na nga ba, paano kaya nila napakuha ng endorsement? Kayo pala ang cake. Lalong lalala ang kasalanan ninyo. Hindi na namin kailangang gumawa. Apos na kayo. Nga. 3 taon nang hindi sumasali. Ang 3 diyosa sa mga event, paano sila? Magiging endorser ng kumpanya natin. Liu Shushu, 3 minuto na lang. Pagkatapos ng 3 minuto, kung wala kang endorser, babagsak na ang kumpanya mo. Ano? Kung masira ang proyekto. Sa Longting Group, kaya mo bang panagutan? Mas mabuti, isuko mo na lang si Yefan sa amin para maligtas ang buhay mo. Hindi ako susuko. Kahit walang endorser. Kahit ako na lang ang mag-endorse, hindi ko hahayaang may mangyari kay Yefan. Kahit sa ganitong peligro, Hindi pa rin siya
Sumusuko kay Yefan. Mabuti talagang. Asawa si Liu Shoshu. Miss Liu. Maniwala ka kay Yefan. Igilan mo na yan. Anong oras na? Ipinagtatanggol mo pa, yang tangang yun? Tanungin mo kung papayag ako. Tanungin mo ang mga partner. Kung papayag, tanungin mo ang Longteng Group. Kung papayag, ibalik ninyo ang pera. 1 bilyon ang ininvest ko. Huwag ninyong sayangin. Masamang kumpanya. Bayaran ninyo kami. Liu Shashu, narinig ko, sumali na ang kumpanya niyaran. Sa inyong Yeshu Group. Kapag bumagsak kayo, mawawalan din sila ng trabaho. Kung matino ka, lumuhod ka at humingi ng tawad. Tapos, ibigay mo si Yifan. Para dahan-dahan namin siyang pahirapan hanggang mamatay. Panaginip ninyo yan. Kahit bumagsak ang kumpanya, kahit maubos ang lahat ng ari-arian ko, ibabayad ko pa rin. Ang sahod nila, hindi ko malilimutan ang tumulong sa akin. Pero hindi rin ako luluhod sa mga taksil na tulad ninyo. Sej, panoorin mo na lang. Kung paano babagsak ang kumpanya mo. 10 segundo na lang. Pagkatapos ng 10 segundo, ikaw at ang tanga mong asawa ay magpapalaboy-laboy na sa kalsada. 5 na lang ang natitira, Liu Shoshu. Tapos ka na. Mahal, Shen Miao Miao, Li Yi, Zhangruonan. Sila talaga ang 3 diyosa ng Dacia. Naku, hindi ba ako nananaginip? Ang 3 diyosa ng Dacia ay magkakasabay na lumitaw. Ito ay isang nakakagulat na headline sa Dacia. Nga, tingnan mo, hindi ba si Liu Shoshu, ang asawa niyang tanga, bakit niya hawak ang 3 diyosa pataas? Nga, ano ang karapatan niya? Kayong lahat ay mga artista. Ang 3 diyosa ng Daxia na ito ay matagal nang nagitiro at hindi tumatanggap ng endorsement. Bakit siya nandito? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na mangahas na sirain ang aming kontrata? Gusto mo bang mamatay? Hindi. 3 diyosa, ako ay isa sa inyong mga tagahanga, 4 na tagahanga. Huwag kayong maniwala sa sinasabi nitong tanga. Siya ang naghahanap ng endorsement sa inyo. Siya ang tumawag sa amin. Ano, hindi ka sang-ayon. 3 ginang na diyosa, talaga bang asawa ko ang nag-imbita sa inyo? Si Fanji ang nag-imbita sa amin. Siyempre dapat kaming pumunta. 3 diyosa, hindi ninyo alam, ang kanilang kumpanya ay malapit na mabangkarote. Hindi ka dapat makinig sa sinasabi nitong tanga. Tama, ang kanilang Yeshu Group ay tiyak na nandadaya, sila ay pinagbawalan na. Tumahimik ka, saan galing ang pangit na babaeng ito? May karapatan ka bang magsalita? Ikaw, kung kanino namin gusto mag-endorse, doon kami mag-endorse. Wala kayong karapatang makialam. gusto kong itanong, sino sa inyong 3 ang mag-endorse para sa grupo ng asawa ko? Ginang Liu, handa akong maglabas ng 10 bilyon, pakipiliin ako, para mag-endorse para sa Yeshu Group. Ginang Liu, handa akong maglabas ng 10 bilyon, pakipayagan ako, na mag-endorse para sa Yeshu Group. Pangulo Liu, handa akong maglabas ng 20 bilyon, hayaan mo akong maging endorser ng Yeshu Group. Ako ay maglalabas ng 100 bilyon. Ako ang magiging endorser ng Yeshu Group. Naku, hindi ba ako nagkakamali ng pandinig? Ang 3 diyosang ito ay nag-agawan para mag-endorse sa Yeshu Group. At hindi lang iyon, nagbabayad pa sila para mag-endorse sa isang paglabas. Ay 10 hanggang 100 bilyon na. Ano ba ang ibinigay ng Yeshu Group? Sa kanila na pampagana. Fan, piliin mo ako. Piliin mo ako. Piliin mo ako. Lahat sila gusto ko. Ang ibig sabihin ni Fan, silang 3, lahat ay magiging endorser ng Yeshu Group. Tama. 3 ate, ang gaganda nyo, syempre lahat kayo. Mag-endorse sa asawa ko. Kung tatanggapin ninyong 3 ang endorsement ng kumpanya namin, sumama na kayo sa akin para pirmahan ang kontrata, halika. Hoy, teka. Hindi ninyo alam, 3 diyosa, itong tangang ito. Nakagalit ang Yi family. Ang Yi family ay isa sa 4 na dakilang pamilya ng Dacia. Sigurado ba kayong dahil sa tangang ito, makakagalit kayo sa 4 na dakilang pamilya? Tanga lang siya na parang 3 taong gulang. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Ako, ang Liu family, isa sa 4 na dakilang pamilya. Matatakot ba sa family? Ako, ang Shen family ng 4 na dakilang pamilya. Ako, ang Zhang family ng 4 na dakilang pamilya ng Dacia. Ngayon, sa tingin mo, sino ang nakagalit kanino? Ano? 3 diyosa ng Dacia. Lahat pala sila galing sa 4 na dakilang pamilya ng Dacia. Kaya pala mula nang sumikas sila, walang nangahas mang api sa kanila. Ngayon, 3 dakilang pamilya ang sumusuporta sa Yeshu Group. Maliban na lang kung ang Longteng Group ang kumilos. Talagang angat ang Yeshu Group na ito. Ngayon may 3 diyos ang sumusuporta kay Yefan. Mukhang ngayon, wala tayong magagawa para patayin itong tanga. Kailangan nating agad yula ito sa Yi family. Tigil. Pinayagan ko ba kayong umalis? Tigil. Pinayagan ko ba kayong umalis? Yefan, ano ang gusto mo? Ate, tingnan mo, inaapi niya ako, inaapi pa niya ang asawa ko. Ang lakas ng loob. Nangahas kang mang-api kay Fan. Anong nangyayari? Ang anak ng Liu family, diyosa ng Dacia, tumayo para sa isang tanga? Baiyuran, ikaw lang ang pinakamayaman sa Jiangzhou. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para apihin si Fan? Hindi, Miss Liu. Hindi ko alam na itong tangang ito.
Hindi ko alam na si kapatid Yefan ay kilala ng mga dakilang tao tulad ninyo. Kung alam ko lang, kahit 1,000 lakas ng loob ang ibigay ninyo sa akin, hindi ko gagawin ito sa kanya. Lumuhod, humingi ng tawad. Huwag lumuhod. Kuya Yefan, alam kong nagkamali ako. Handang maglingkod sa inyo, kahit maging baka o kabayo ako. Iaalay ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Bay. Lahat ng ari-arian? Sige, tatarin na lang ang binti. Tatarin ang binti, tatarin. Ito ang kasunduan sa paglipat ng ari-arian. Lagdaan mo ang iyong pangalan. Tapos, umalis ka na. Pipirma ako. Ikaw naman. Fanji, mahal kong asawa. Hindi ko alam na ikaw pala ay isang napaka-impluensyang tao. Ako ang may kasalanan, sabi nga nila. Sa araw magawa, sa araw pamahal. Hawas sama, sa kanila natapos. Nakikiusap ako, iligtas mo ako, pakiusap. Huwag kang magpakapal. Sa tingin mo, karapat-dapat ka bang maging asawa ni Fanji? Nakalimutan mo na ba kung paano mo tinrato si Fanji noon? Ang naghihintay lang sa'yo ngayon ay ang pagbagsak ng pamilya Liu. Ate, nakikiusap ako, iligtas mo ang aming pamilya Liu. Pakiusap, lahat ito ay bunga ng sarili kong gawa. Tama na. Noong pinilit mo akong makipagtalik kay Bai Xiao. Para mapasaya siya, tapos na ang lahat sa pagitan natin. Hanapin mo na lang si Bai Xiao. Huwag mo akong guluhin. Dalhin niyo siya palayo. Simula ngayon, pakas na ang pamilya Liu. Bitiwan niyo ako. Huwag niyo itong gawin. Hindi kaya lilimutan ng pamilya Yi ang ginawa niyo. Pamilya Ye, hindi ko na sila kailangang hanapin. Hindi ko rin sila palalampasin. Tapos na ang misyon. Binabati kita, host, sa pagkakamit ng kontratang bilyon-bilyon mula sa Longteng Group. Fanji, 3 taon na tayong hindi nakita. Dapat mong asikasuhin kaming mabuti. Fanji J, namimiss na kita. Halika, yakapin mo ako. Mga binibini, mag-ingat kayo sa sarili ninyo. Si Fan Jie ang asawa ko. Yemi, Sabihin mo, ano ba talaga ang relasyon mo sa mga babaeng ito? Bakit hanapin mo? Ako, hindi ko sila kilala. Hindi kami close. 3 sirenang ito. Hindi ko hahayaang. Kunin nila si Evan sa akin. Fanji. Unang beses ko lang dito sa Jiangshao. Hindi ko kilala ang lugar. Pwede bang protektahan mo ako ng personal? Paumanhin, binibini, si Evan ay asawa ko. Siya lang ang pwedeng magprotektang personal sa akin. Wala siyang oras para sa iba. Tapos na ang signing ceremony, mas mabuti pang umalis na kayo. 3 diyosa. Sa tingin ko, ayaw nyo ring makunan ng mga reporter, di ba? Nga pala, Misu, ano ba talaga ang dating? Katayuan ni Evan. Nakikita ko malapit ang relasyon sa kanya ng 3 diyosa ng Daxia. Dati ako gwardiya. Impossible. Paano magkakagusto ang mga diyosa sa isang gwardiya? Hindi talaga si Fanji ay gwardiya. Ay, Bodyguard siya, kasi gwapo si Fanji. Madalas kasama ng mga yayi sa mga event. Gusto na gusto siya ng 3 diwata. Kaya nandito sila ngayon para tumulong kay Fanji. lanan. Ganun pala, kaya pala ang galing mo. Bodyguard pala ang galing. Fanji, kung aya sa'yo ni Mrs. Kasi bodyguard ka lang, pakasalan mo na lang ako. Hindi kita itatakwil. Tingnan mo, dala ko na birth certificate ko. Hindi pwede, si Liu Xiaoshu lang. Ang asawa ko. Naku Fanji, pakasalan mo na ako, ang mag-aalaga sa'yo ng maayos. Huwag na beauty, kahit anong mangyari. Hindi ko itatakwil si Fanji. Huwag kang mag-alala. Yifan Betu. Tara na. Yishao, tulungan mo ako. Nahayag na ang lahat. Alam na ng Longteng Group na ako ang nasa likod. May waran na sa akin, Yishao, sa mga nagawa ko. Pa sa'yo, Yishao. Kailangan mo akong iligtas. Ililigtas kita? Bakit kita ililigtas? Wala na ang pamilya mo. Isang asong ulol ka na lang. Anong silbi mo? Dahil sa pilay mong to, ako ang may kasalanan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Papatayin ko si Yifan. Pagkakataon? Wala ka ng pagkakataon. Ninakaw ni Yifan. Ang chief consultant namin, bumagsak ang stocks. Namin ng 20%. Hindi pa kita pinaparusahan. Ay malaking biyaya na. Bakit kita ililigtas? Hindi ko kasalanan. Sino mag-aakalang ang tangang yon? Ay may ganong kapangyarihan. Nakakuha pa ng tulong ng 3 pamilya. Gusto mong mamatay? Mang-away ka kay Yishao? Yishao, kasalanan ko. Mali ako, bigyan mo ako ng pagkakataon. Kasalanan ko, kasalanan ko.
Yung master, ano ang gagawin sa kanya? Ipadala sa Afrika para magmina. Para maging kapaki-pakinabang, paang parusa na rin. Yi Xiao, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Yi Xiao, bitawan mo ako. Yi Yueting, magdusa ka. Ang mga pamilyang Bai at Liu, ang babait, na ipabagsak ng isang tanga. Yung master, ano ang gagawin natin? Kapag bumalik si Yifan, ang mga dating tauhan ng pamilya Ye, ay siguradong kakampi sa kanya. Sa pamilya Ye, sa kanya pa rin ang lahat. Anong magagawa ng isang tanga? Ganito. Magpadala ka ng ilang tao ng palihim, at tatayin sila. Huwag kang mag-alala, gaganapin ko ito ng tahimik. Kung mabuko ang plano. Alam mo ang kahihinatnan, ako na mismo ang kikilos. Hindi kita isasangkot, Ginoo. Mabuti. Talagang 10 taon mo na akong sinasamahan. Kung matagumpay ang misyong ito, ikaw na ang magiging punong tagapamahala ng pamilya Ye. Maraming salamat, Ginoo. Sage na. Sa makalawa, ang Longteng Group ay may kontrata na bilyon-bilyon. Gamitin mo ang lahat ng paan. Akuin mo ang pamumuhunan ng Longteng Group sa suporta ng Longteng Group. Kahit buhay pa si Yefan. Ang posisyon ng puno ng pamilya Yi ay akin pa rin. Opo, Ginoo, gagawin ko ito. Ang mga taong ipinadala para patayin si Yefan ay dati kong mga tauhan. Kapag matagumpay na naisagawa ang kanilang misyon, bigyan mo sila ng buong katawan sa kanilang libing. Hoy, Yanran, anong nangyari sa gabi? Ginong Yi, may problema. Hindi na makapaghintay si Yueting. Gagawin niya ito ngayong gabi. Papunta na ako. Sa iyo. Dalhin mo agad ang iyong asawa at umalis. Na-detect ang pag-attack ni Yueting. Sa iyo. Narito ang iyong mga opsyon. Una, magiganti at mabawi ang pamilya Yi. Gantimpala, karapatan sa pagmamana ng Longteng Group. Pangalawa, huwag pansinin at makautang ng bilyon-bilyon. Gusto nila akong patayin? Ang aking katawan, pinalakas ng sistema. Ay magagamit na rin. Yanran, ilan ang dala nila? 20 kaya? Hindi bababa sa 10. Ginong Yi, ano ang balak mo? Huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Napala, tandaan mo. Magdala ka ng maraming sasakyan. Ginong Yi, huwag kang mag-alala. Dalhin ko ang lahat ng bodyguard. Hindi kita pababayaan. Hindi. Ang ibig kong sabihin, isang sasakyan ay hindi sasapat para sa lahat ng bangkay. Yefan, akala mo ba ikaw pa rin? Ang dating Ginoong Yi, ngayon ikaw ay isang hamak na langaw. Kahit sino sa amin ay kayang tapusin ka. Ilan lang ba kayo? Sapat ba yan? AMEA, kami ay mga tauhan ni Ginoong Yueting. Mga dalubhasang sinanay ng maigi, kahit sino sa kanila, ay kayang gapiin ka. Ikaw lang mag-isa at gusto mong manalo? Huwag ka nang magpahaba ng oras. Maghanda ka ng mamatay. Akala ko ba ang gagaling ninyong lumaban? Isang suntok lang, di na kayang tumayo. Kumusta na ang trabaho? Di ba't napagkasunduan? Na ibibigay mo sa akin ang ulo ni Yefan ngayong gabi? Magsalita ka. Hello? Yefan? Nasaan ang mga ipinadala ko? Bakit ikaw ang sumasagot? Sila? Natutulog sa sahig? Pinatay mo sila? Hindi ah. Si Ate Yanran ang gumawa. Suyanran? Ah, yung puta pala ang tumulong sa'yo. Isubo mo sa kanya ang telepono. Hello? Hello? Yefan, tanga ka talaga. Paano ka nakaligtas? Nang ilang bises. Mga walang kwenta. Di pa kayang patayin ang isang tanga. Mga pabigat lang ang pinapakain ko. Yefan, di ka na magtatagal. Ngayon, ako mismo ang kikilos. Iweting, manatili ka lang sa pamilya eh. At hintayin mo ako. Lahat ng ginawa mo sa akin itong mga nakaraang taon. Bawat isa. Babayaran mo ng buo. Ginong Yi, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Napakaraming dalubhasa, na-solve lahat. Ginong Yi, ikaw lang ang gumawa nito. Ginong Yi, kailan ka natutong gumawa ng ganyang kalakas? Mahaba yung kwento. Pakiusap sila. Ayusin nila agad to bago malaman ni tita. Sage, talagang karapat-dapat kang paglingkuran, Suyanran. Di lang genius sa negosyo, pati sa martial arts ang galing. Yefan, ano to? Bakit ang daming bangkay? Di ko alam. Ginang Liu, ganito yon. Pinadala nila. Mga mamamatay tao para sa inyo ni Ginong Yi. Pero na-solve namin lahat. Ano? Mamamatay tao? Honey, nasaktan ka ba? Wala, ayos lang ako. Ginang Su, maraming salamat talaga. Buti na lang nandito kayo. Wala akong magagawa para mabayaran ang kabutihan mo. MS Liu, asawa ka niyang Master Yi. Ginagawa lang namin ang dapat. Pero MS Liu,
Para maiwasan ang ganitong pangyayari uli, bakit hindi ka muna tumira sa opisina? Sige, dadalhin ko na si Evan sa opisina. Tara na. Aalis na kami, Su. Honey, Ako naman, pupunta ako para sumali. Sa bidding para sa isa 0 billion contract ng Longting Group. Magpakabait ka sa bahay. Kung lalabas, okay. Ayoko. Ikaw lang mag-enjoy, hindi mo ako isasama. Mahalaga itong proyekto. Kapag nakuha natin, ang isa 0 billion contract, wala namang api. Sa atin. Okay. Hintayin mo ako dito. Babalik ako agad. Sige, huwag kang magsisinungaling. Celio. Yan, Ran. Kuha mo na agad sa yung ng Longting Group. Para lang sa formalidad. Ang bidding. Paki-inform mo si President Wang ng Longting Group. At sabihin mo sa kanya na ibigay na lang ang contract sa asawa ko sa bidding. Pupunta na ako doon. Pupunta na ako sa venue. Siege, young master, gagawin ko na. Pagkatapos ng bidding, oras na para magbayad ang pamilya Ye. Sa kanilang mga kasalanan sa akin. Young Master Wang, Ah, kumusta po? Ikaw po ba ang chairman? Ng Yeshu Group, si MS Li Shishu? Ang ganda-ganda mo talaga. Salamat sa papuri, President Wang. Narinig ko na gustong sumali ng Yeshu Group sa bidding para sa isa 0 billion contract. Ay, medyo mahirap ito. Sa bidding na ito, hindi lang kami, ang mga lokal na kumpanya sa Jiangshao, pati ang isa sa 4 great families, ang pamilya Yi, ay sasali rin. Ang Yeshu Group. Mukhang mahihirapan. Young Master Wang, wala na bang pag-asa? Ang Yeshu Group. Hindi naman. Bakit hindi tayo makita mamayang gabi? Tayo lang? Sige, mag-usap tayo ng masinsinan. Wang Xiao. hindi dapat magkalapit ang lalaki at babae, magpakumbaba ka. Miss Liu, nahihirapan ako sa ginagawa mo. Alam mo ba? Maraming nakatingin sa kontratang ito na bilyon-bilyon. Ang aming Longting Group, hindi lang ang pangunahing grupo sa Dacia, kundi pangunahin din sa buong mundo. Ang sinumang makakuha ng kontratang ito ay magkakaroon ng koneksyon sa Longting Group, kahit ang 4 na malalaking pamilya ay magbibigay ng respeto. Wang Xiao. Ano ba talaga ang gusto mo? Sasabihin ko na sa iyo ng diretso. Ang tatay ko ang chairman ng Longting Group sa Jiangshao. Kaya, ang kontratang ito na bilyon-bilyon. Ang sinumang gusto ko ay siyang makakakuha. Wang Xiao, Ay, lumalaban pa. Gusto ko yan. Eka, bakit hindi ngayong gabi? Samahan mo ako at magsaya tayo. Baka sakali. Kung masaya ako, magsabi ako ng ilang sikreto. Kung tatanggi ka sa bidding na ito, wala nang pag-asa ang Yeshu Group. bastos ka. Hoy, hahaha. Ang asawa mo, baka hindi ka pa nasasabi. Kaya ako na lang ang magpapasaya sa iyo. Huwag kang lalapit. Miss Liu, ang tapang mo. Ang cute mo, nahihiya ka pa. Gago ka. Anong ginagawa mo rito? Wang Xiao, kung gagalaw ka, tatawag ako ng pulis. Pulis? Tingnan mo kung nasaan tayo. Ngayon, gagalaw talaga ako. Ako. Gago ka. Ano ang binigay mo sa akin? Alak mo. Alak. Hintayin ninyo ako. Hindi ko kayo palalampasin. Asawa, makinig ka. Huwag kang basta-basta kumilos. Naiintindihan mo. Kung may nangyari kay Wang Xiao, hindi natin makukuha ang bilyon-bilyong order. Paano na ako? Magpoprotekta sa iyo. Kung gayon, ako ang magpoprotekta sa ate, ako ang magpoprotekta sa iyo. Sige, tingnan muna natin kung okay si Wang Xiao. Bilisan mo. Honey, May ipapagawa ako sa iyo. pumasok ka at tingnan si Wang Xiao, pero huwag mo siyang sasaktan. Naintindihan mo ba? Ay, Sige na. mahal. Ang gago naman nito.
Isinuksok ang ulo sa inidoro, nakatulog. Baka naman may kakaiba si Wang Xiao. Kakaibang hilig, isinusuksok pa ang ulo sa inidoro. Kadiri talaga. Nahimatay si Wang Xiao sa amoy ng inidoro. Tumawag ka ng tulong. Ang gago nitong tangang ito, yung kontrata ng Longteng Group, na bilyon-bilyon ang halaga. Huwag nang huwag mapupunta sa kanya. Huwag kang mag-alala yung master, inayos ko na ang eksena. Yung tanga at ang Yeshu Group ang papasok. At isa pa yung master, hinahanap ka ni Yuiting ng i-family. Ayaw ko, pero sabi niya may paraan siya. Naibigay sa iyo ang presidente ng group, na si Liu Shushu. Ah. Pasok mo siya agad. Wang Xiao. Ako si Yuiting, tagapagmana ng i-family. Balita ko, may panganay na lalaki pa ang pamilya ninyo. Siya ang tunay na tagapagmana. Siya? Nahulog siya sa bintana ilang taon na ang nakalipas. Namatay, at ngayon sa i-family. Ako ang masusunod. Kawawa naman ang pamilya ninyo. Ang hirap-hirap magkaroon ng isang hinyo sa negosyo sa loob ng 100 taon. Tapos ganun na lang. Sayang talaga, nga pala. Anong plano mo? Wang Zong, kung maibibigay mo lang sa akin ang kontrata, na bilyon-bilyon, ako naman. May paraan akong maibigay si Liu Shushu. Sa kama mo. Ah, sabihin mo. Siyempre naman. Magkapareho tayo ng kalaban, basta ibigay mo lang. Kung hindi mo ibibigay ang 10 bilyong kontrata sa Yeshu Group, may 10,000 paraan ako. Pahawasakin siya. Sa huli, si Liu Shushu ay magiging isang laruan mo na lang. Ang tangang yon. Siguradong pahihirapan ko ng dahan-dahan. Sage, tulungan kita. Pero pagdating ng panahon, hindi lang ako maglalaro sa babaeng yon. Pahihirapan ko rin ng dahan-dahan ang tangang yon. Gusto ko rin yan. Ang tangang yon. Kailangan kong pahirapan ng dahan-dahan. Hoy, mahal. Nandito rin pala ang kaibigan mo. Halika, mahal. Ikaw ba ang chairman ng Yeshu Group? Si MS Liu Shushu? Ikinagagalak kitang makilala. Kayo po ay... Ah, kaibigan ko siya. Hahaha, tama. Ako nga ang kaibigan ni Yefan. Hahaha, nga pala, ang bidding event na ito ay desidido na. Hindi mo na kailangang pumunta. Formalidad lang yan. Ang ibig mong sabihin, ang kumpanyang mananalo sa 10 bilyong kontrata ay napagpasyahan na? Napagpasyahan na. Paano nangyari yon? Ang pagsisikap ko ay nasayang na lang. Hindi kahit kaunting pag-asa. Susubukan ko pa rin. Ikaw ba ang staff ng bidding event? Maraming salamat sa pagbibigay ng mahalagang impormasyong ito. MS Liu, hindi mo kailangang magpasalamat. Pero kahit na napagpasyahan na, pupunta pa rin ako. Si MS Liu, tunay na asawa ni Yefan, kahit nanalo na sa kontrata, hindi siya nagpabaya. Ang ganitong dedikasyon ay dapat kong matutunan. Hindi na kita abalahin pa, MS Liu. Malapit nang magsimula ang bidding event. Magmadali ka na. Aalis na muna kami. Boss Wang, humihingi ng pagpupulong ang binata. Ano ang kailangan niya? Papasukin mo siya. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo, Tay? Wala lang talaga, miss na miss kita eh. Dumaan lang ako para makita ka. Ano ba yan? Sabihin mo na. Ganito kasi, sa tingin ko, yung kontrata sa headquarters. Yung bilyon-bilyon, bagay na bagay kay pamilya yi. Paano mo nalaman? Yung kontratang ito, para talaga sa panganay ng mga ye. Ano? Nakatakda na? Si Yuiting nga. Ayos. Ibig sabihin, hindi na ako mahihirapan. Makuha ko si Liu Shushu. Hula-hula lang yun, hula lang. Kung wala ng iba, alis na ako ha. Alis na ko. Ano ba talaga ang balak nitong batang to? Pero yung panganay ng mga ye, biglang nagpakita ulit pagkatapos ng 3 taon. Mababago na ang takbo ng mga pangyayari dito sa Dacia. Hindi, kailangan kong pumunta ron. Baka may mangyaring hindi maganda. Nandito na tayo. Halika. Honey, di ko inakalang kilala mo pala. Yung staff dito sa bidding. Paano? Kaibigan ko rin siya dati, bodyguard. Ah, ganun ba?
Ang galing. Tara, mag-umpisa na yung programa. Sandali. Ikaw yung tanga, di ba? Umalis ka nga diyan. Ako ang chairman ng Yeshu Group. Asawa ko to, bakit di siya papapasukin? Ay, pasensya na, nakalimutan ko. Hindi ka rin pala dapat papasukin. Ano nang sinasabi mo? Inutos niyang Master Wang sa bidding na to, mga tanga at ang Yeshu Group. Public bidding ito ng Longting Group. Bakit kami di papapasukin? Gusto mong pumasok? Sage. Dumausdos ka sa ilalim ng hita ko. Papasukin kita. Honey, parang gusto niyang makipag-away sa akin. Tanga, gusto mong mamatay? Huwag kang gagalaw. Chairman, may tangang nagwawala dito. Sasampalin ko na sana. Hinamak mo si Yi. Hinamak mo ang kaibigan ko? Ang araw? Chairman. Siya. Tanga tong taong to. Kaibigan mo siya? Serves you right. Tang. Ininsulto niya ang asawa ko at ininsulto niya ang asawa ko. Dumaan ka sa ilalim ng kanyang hita. Ang kapal ng mukha mo. Paano ka maglakas loob na maging bastos kay Miss Liu? Chairman, ito. Lahat ng ito ay ginawa ng binata. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Sinusunod ko lang siya. Chairman, hamak na bagay. Miss Liu, huwag kang mag-alala. Kaibigan ko si Yefan. Sigurado akong parurusahan ko ang bastos na anak na iyan para sa'yo. Siya nga ba kaibigan ng chairman? Ngayon, gumapang ka palabas dito. Miss Liu, pinapahirapan ka ng aking anak. Labis akong nagsisisi. Pwede ka nang pumasok ngayon. Mahal, tara na tayo. Sandali. Ikaw pala ay galing sa Longting Group. Chairman ng sangay ng Jiangsu. Hindi ba kaibigan ka ni Yefan? Si Yefan ay kaibigan ko. May kaunting bagay pa akong asikasuhin dito. Pabayaan mong tauhan ko ang magdala sa iyo papasok. Yefan, paano mo nakilala si Chairman Wang? Kaibigan mo pa talaga siya. Ikaw ba talaga ay isang bodyguard lang? Kalimutan na. Wala ka rin sasabihin kung tanungin pa kita. Tara na. Huwag kang mag-alala. Nagtanong ako na, ang bilyong kontrata na ito, para talaga sa inyong pamilya ye. Salamat, Ginoong Wang. Kapag napirmahan ko na itong kontrata, pagkatapos, si Liu Shushu, madadala ko na sa kwarto mo ngayong gabi. Kasunduan natin. Oy, binatay. Sobrang saya kong makipagtulungan sa'yo. Sana sa susunod, mas marami pang pagkakataon na tayo magtulungan. Huminto ka. Paano kayo nakapasok dito? Hindi ba ako nag-utos na? Ang mga tauhan ng Yeshu Group at mga tanga. Huminto ka. Paano kayo nakapasok dito? Hindi ba ako nag-utos na? Ang mga tauhan ng Yeshu Group at mga tangang huwag papasukin? Ikaw pala ang may pakana nito. Oh. Nakuha ko na. Ayo dalawa ay siguradong palihim. Pumasok dito, di ba? Saan ang mga security? Security! Binata Wang, ano ka ba natigilan pa? Palabasin mo sila. Sila dalawa ay kaibigan ni Ginoong Wang. Kaibigan ng aking ama? Hindi ka ba nagbibiro sa akin? Sinabi rin sa akin ni Boss Wang na kung makakagulo ka pa ulit, papapagalitan kita at ipapalayas ka dito. Hahaha, hintayin mo, tatawagan ko na ang tatay ko. Ngayon, kung magbibiro ka sa akin, hindi kita papatawarin. Hoy! Pa ako. Alam ko. Hahaha. Swerte kayong dalawa. Miss Rito po. Tatlong taon na, naipalayas ko na siya sa pamilya ye. Bakit natatakot pa rin ako kapag nakikita ko siya? Ako ang panganay ng pamilya ye. Kailangan ko siyang patayin. Kung hindi siya mamamatay, hindi ako makakatulog magpakailanman. Hindi ba sinabi nating hindi makakapasok ang tangang iyon sa venue? Huwag kang mag-alala. Nakita ko na, ang kontrata na bilyon-bilyon ay para sa pamilya ye. Mabuti naman. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Ayon sa alam ko, palagi kang nasa Jingxiao. Paano ka? Nagkaroon ng galit sa isang tanga? Hindi pwede, hindi dapat malaman ng iba. Ang tunay na pagkatao ni Yefan, Wang Xiao, hindi mo alam. Ang mga pamilya Liu at Bai sa Jiangxiao ay mga tauhan ko noong nakaraan dahil sa kanila. Nawasak ang pamilya Liu at Bai. Wang Xiao, alam mo na protektado ko ang mga tauhan ko. Kaya't ang galit na ito ay dapat kong pagbayaran. Ganun pala, huwag kang mag-alala, ang galit na ito ay dapat nating pagbayaran.
Maligayang pagdating sa pagpupulong ng Longteng Group para sa kontrata na bilyon-bilyon. Ang kumpanyang manalo. Sa kontratang ito ay makakakuha ng pagkakaibigan ng aming Longteng Group at maaring maging ikalimang pinakamalaking pamilya sa Dacia. Ang Longteng Group ay ang pinakamalaking kumpanya sa mundo. May trilyon na yaman. Kung makakakuha tayo ng kanilang pagkakaibigan sa Dacia, maaari tayong maglakad ng matapang kahit ang apat na pamilya ay hindi magkakagalit. Tayo ang mananalo ngayon. Kailangan kong makuha ang bilyon-bilyong pamumuhunan ng Longteng Group. Kung totoo ang sinabi ni Chairman Wang, na naayos na ang kontrata kung gayon. Ngayon, ang aming Ay talagang wala ng pag-asa. pero okay lang. Kahit wala man. Ang suporta ng Longteng Group, sisikapin ko. Nalalong pagandahin ang Yeshu Group. Sisiguraduhin kong hindi ka. Mapapahamak ng kahit sino. Sige, Maraming salamat sa interes ninyo sa aming bilyon-bilyong kontrata. Ngunit, matapos pag-usapan ng pamunuan ng Longteng Group, ang pagpili ay hindi na sa pamamagitan ng bukas na kompetisyon, kundi sa pamamagitan ng predetermined selection. Ano? Predetermined? Ano pa ang silbi na matagal kong inihandang bid? Ama, di ba't patas na kompetisyon ang napagkasunduan? Bakit biglang predetermined? Paloloko yan. Mga kaibigan, huwag kayong magpanik. Ang napiling tao ay narito sa atin. Bawat isa sa inyo ang maaaring maging napili. Kita nyo? Sabi ko na nga ba, ang bilyon-bilyong kontratang ito ay talagang para sa family. Brother UK, tunay kang magiging tagapagmana ng Longteng Group Jiangsu Branch. Nakumbinsi mo pa ang headquarters. Haha! Nakakabilib ka, ye. Naku. Kahit narito ka sa bidding, wala ka namang magagawa. Sa totoo lang, dahil sa aking pagsisika, ang nanalo na ay siyang Master Yi ng Yi family. Naku, kung noon pa lang, sumama ka sana sa akin. Ikaw sana ang nanalo. Ahahaha. Paumanhin, sa ganitong paraan tayo nakita. Kahit ako ang nanalo sa bilyon-bilyong kontrata, bilang tanging tagapagmana ng Yi family, handa akong makipagtulungan sa inyong Yeshu Group sa proyektong ito. Miss Liu, maaari bang makasama kitang maghapunan? Yang Master Ye, huwag mo akong lolokohin. Alam ko ang binabalak mo. Noon pa man, ang Bai at Liu families ay lagi. Nanggugulo sa aming Yeshu Group. Ikaw ang nasa likod nito, di ba? Bilang lalaki, ang ginagamit mong paraan ay napakababa. Nakakadiri. Gusto mong mamatay? umuwi ka na. Yung Master Yi, anong nangyari? Bakit mo hinayang matalo ng isang tanga? Natatakot ka na ganyan? Ayoko lang makipagtalo sa isang tanga. Mga kaibigan, ngayon ay inaanyayahan natin ang chairman ng Longteng Group Jiangsu Branch na ipahayag ang nanalo sa bidding. Yefan, hintayin mo ako. Kapag nakuha ko na ang bilyon-bilyong kontrata, papatayin kita. Mga kaibigan, ipinapahayag ko, ang nanalo sa bilyon-bilyong kontrata ng Longteng Group ay mga kaibigan, ako si Yueting ng pamilyang Ye. Isang kaangalan na makipagtulungan sa Longteng. Ang nanalo ay ang Yeshu Group. Li Shushu. Yeshu Group? Paano nangyari yon? Kung Yeshu Group ang nanalo, bakit tumayo si Yueting? Akala niya ba siya ang nanalo? Ha! Nakakatawa talaga. Nakakatawa. Kung ako siya, magtatago na lang ako sa hiya. Mali yata. Anong kaya ni Liu Shushu? Pa makipagtulungan sa Longteng Group? Mahal, narinig mo. Ang nanalong grupo. Ang Yeshu Group natin. Wala nang. Makakaapi sa atin. Mahal, ang galing-galing mo. Miss Liu, congratulations. Salamat sa inyong lahat. Anyayahan natin si Miss Liu na pumirma ng kontrata. Wang UK, hindi ba't ako ang dapat manalo? Bakit siya? Impossible yon. Yefan ay rin. Baka mali ang narinig ko. Niloloko mo ako? Tumahimik ka. Wala akong natanggap sa'yo. Kung may problema ka, kausapin mo ang tatay ko. Umalis ka. Pangit. Nakakakahiya. Ha? Nakakahiya. Jiwang, mali yata. Hindi ba't ang pamilyang Ye ang dapat manalo? Pamilyang Ye, sinabi ko bang sa'yo ang kontrata? Hindi ba't ang pamilyang Ye at ang Longteng Group ay matagal nang magkakasundo? Tama. Ang Longteng Group ay nakikipagtulungan sa pamilyang Ye.
Pero hindi kay Yuting. Ji Wang. Ano ang ibig mong sabihin? Si Yefan ang tagapagmana ng pamilyang Ye. Ngayon, bumalik na siya. Ang kontratang bilyon-bilyon ng aming Longting Group ay para sa kanya lamang. Anong pakialam mo, pangalawang anak? Manager Wang, may pagkakamali rito. Ako ang tagapagmana ng pamilya Ye, si Yueting. Ayokong makisali sa usapin ng pamilya nyo. Pero huwag mo akong guluhin. Kung patuloy kang magiging walang galang, hindi rin kita palalampasin. Umalis ka. Halika at sunduin mo ako, babalik na ako sa pamilya Ye. Paghiganti. Si Xiao. Honey. Isa lang siyang tanga, bakit maraming tao? Ang kumakampi sa kanya? Ako ang tagapagmana ng pamilya Ye. Walang makakakuha ng posisyon ko bilang pinuno, Yefan. Mabuti pang magtago ka sa likod ng babae, habang buhay. Kapag nahuli kita, dudurugin ko ang mga buto mo ng paisa-isa. Kakainin ko ang laman mo, inumin ang dugo mo. Pag namatay ka, ako na ang lehitimong pinuno ng pamilya Ye. Haha. Lehitimo. Hindi bagay ang salitang yan sa bibig mo. Karapat-dapat ka ba? Yefan. Paano ka nakapasok? Bahay ko ito. Ano sa palagay mo? Paano ako nakapasok? Hindi ka pala tanga. Salamat sa pag-aalala, kapatid. Mabuti naman ang kuya mo. Ang kapal ng mukha. Sino kayo pa makapasok sa tahanan ng pamilya Ye? Bulag ka ba? Dilasan mo ang mga mata mo at tingnan mabuti. Ito si Yefan, ang panganay na anak ng pamilya Ye. Ang panganay. Hindi ba si Yueting ang panganay na anak ng pamilya Ye? Mukhang maraming hindi nakakakilala sa akin. Sa panahong wala ako, Kuya. Huwag mong isipin na makakagawa ka ng gusto mo. Kapag bumalik ka sa pamilya Ye, ako ang may hawak dito. ganoon ba? Dahil tinatawag mo pa rin akong kuya. Ituturo ko sa'yo ang mga alituntunin ng pamilya natin. Yefan, bitawan mo ako. Inahawakan mo ang binata? Ah, gusto mong mamatay. Ang panganay na anak ay tinuturuan ang kanyang kapatid. Ikaw bilang katulong. Huwag kang makialam. Yefan. Hinahampas mo ako? Hinahampas kita. Ano naman kung hampasin kita? Hindi ko si Waring, ang nag-aangking tagapagmana ng pamilya Ye. Bakit? Kahit ako na isang tangang pinalaya sa pamilya, ang humahampas sa'yo, hindi ka man lang lumaban. Lumaban ka. Huwag kang lumuhod. Hindi pa tapos to. Huwag kang magmalabis. Yefan, tumigil ka. Umalis ka. Anak, bumangon ka. Yefan, pagbalik mo sa pamilya Ye, ganyan agad ang itsura mo. Ang alam mo lang manakit sa kapatid mo, wala ka bang hiya? Yefan, pagbalik mo sa pamilya Ye, ganyan agad ang itsura mo. Ang alam mo lang manakit sa kapatid mo, wala ka bang hiya? Wang Ifang, anong karapatan mo para pag-usapan ng hiya? Mula nang mamatay ang tatay ko, kayong mag-ina, hindi lang nangaapi sa mga tauhan, karamihan ng kita ng pamilya Ye. Napupunta sa bulsa nyo, tama ba? Ikaw, Wang Ifang, ikaw ang pinakawalang hiya't mapagkunwari. Yefan, tumahimik ka. Kahit paano, ako ang ina ng pamilya Ye, nakatatanda ko sa'yo. Paano mo ako kinakausap? Ina ng pamilya Ye. Akala mo ba sa harap ko? Ipagmamalaki mo ang titulong ina ng pamilya Ye. Makakapangapi ka na sa akin. Makakagawa ka ng gusto mo. Siyempre naman, Yefan, sasabihin ko sa'yo, ang pagiging mabuting anak ang pinakamahalaga. Kung hindi mo ako igagalang, Hindi ka tapat at walang utang na loob. Ang ganda-ganda mo. Gusto mong magpakatanda? Narinig mo na ba itong kasabihan? Ano yon? Ano ba yon? Sasabihin ko sa'yo, yan ang tawag sa walang respeto sa katandaan. Sa matandang hindi dapat mabuhay. Ikaw ang walang hiya, ako pa ang magbibigay. Nababaliw na. Hinahampas pa ang ina ng pamilya Ye. Yefan, kahit ang Diyos ang dumating, hindi ka maliligtas. mga tauhan, dalhin niyo tong rebelde at bagbugin hanggang mamatay. Dalhin niyo tong rebelde at bagbugin hanggang mamatay. Narito ang sagisag ng pamilya Ye. Sino ang magmamalabis? Mabuti, kaya pala nawala ang sagisag, ikaw palang tanga. Ang nag-utos sa babaeng to na nakawin.
Hinahampas mo na naman ako. Ano pang hinihintay mo? Ako ang tunay na rina ng pamilya eh. Durugin ang babaeng ito, at ang tangang ito, at itapon sa dagat para pakanin ang mga ista. Ayon sa dating pinuno, ang makakita ng sagisag ng pamilya ay parang nakaharap mismo sa pinuno. Sino ang maglalakas loob na sumuway? Siya ay kalaban ng pamilya eh. Walang kwenta ang dating pinuno. Patay na ang maagang namatay na yon, 3 taon na ang nakalipas. Sa kasalukuyan, ako ang namamahala sa pamilya eh. Kung hindi nyo iginalang kahit ang aking ama, wala na akong dahilan na magpakitang gilas pa sa inyo. Yifan, huwag mong isiping dahil may daladala kang lumang sagisag, ay pwede ka nang mag-utos. Bago ka magsalita ng ganyan, tingnan mo muna ang sarili mong kalagayan. Ikaw ay isang lalaking umaasa sa babae para mabuhay, at nanggagaya pa ng pagmamataas. Tama, isa lang siyang tanga. Mga tauhan, hulihin niyo siya. Lalaki, inutusan kitang hulihin siya. Hindi mo ba narinig? Ako ang pinuno ng pamilya Yi. Hindi mo sinunod ang aming dalawa. Sino ang sinasunod mo? Ang sinusunod ko lang ay ang sagisag. Sino man ang may hawak nito, siya ang tunay na pinuno ng pamilya Yi. Mukhang hindi pa rin nyo nauunawaan ang sitwasyon. Kaya't ipapakita ko sa inyo ng malinaw. Sinabi ko na, sa tamang panahon, kukunin ko ang lahat ng nawala sa akin. At kayo lang ang aking bubunutin at yuyurakan. Yifan, huwag kang magpakabaliw. Kung papatayin mo ako, magiging kriminal ka at ikukulong ka. Ifan, bitawan mo ako. Sasabihin ko sa iyo, bago ako pumunta rito, nag-report na ako sa pulisya. Kung gagalawin mo kami, handa ka ng makulong habang buhay. Nanay, nababaliw ka na ba? Nag-report ka sa pulis? Siyempre, inihanda ko na ito ng maaga. Ifan, maghanda kang makulong habang buhay. Tumigil kayong lahat. Kagalang-galang na opisyal, itong si Ifan. Sinadya niyang saktan ang mga tao at gustong patayin kami. Magpadala ka agad ng tauhan para arestuhin sila. Maghanda kang makulong. Hahaha. Hoy, bakit ako ang hinuhuli? Mali ang hinuhuli mo. Siya ang hulihin, siya. Ginang Gifang, ikaw at ang iyong anak na lalaki, na si Ginong Yiwiting sa loob ng 3 taon, ay sangkot sa 45 na kaso ng pagpatay. Sumama kayo sa amin. Impossible. Maingat naming ginawa ang mga bagay na ito. Paano niya nalaman? Wang Gifang. Akala mo ba'y walang nakakaalam sa mga ginawa mo at ng iyong anak? Ginagawa ng tao. Pinagmamasdan ng langit. Ang cute naman, first time ko makakita. Nang sariling nagtatawag ng pulis para sa sarili. Nagsumit na si MS Suyandra ng lahat ng ebidensya. Kumpirmado, dalhin na. Sandali. Ano pa ang sasabihin mo? Yefan, kahit mamatay ako, hindi kita pababayaan. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't mahalaga sa'yo? Ang babaeng si Liu Shushu, may pinadala na ako ngayon. Malamang nasa daan na. Gusto mong mamatay? Marami akong buhay na kinuha. Hindi na ako mabubuhay. Pero kahit mamatay, gagawin kong masakit ang buhay mo. Ikaw, Dalhin na siya, isagawa agad. Hahaha. Huwag kayong mag-alala, Emily, gagawin ko ang lahat para hanapin. Si MS Liu. Ding, tapos na ang misyon. Congratulations, host. Naging chairman ka na ng Longteng Group. Huwag kayong magpanik, Ishaw. Ilalabas ko ang lahat ng kapangyarihan ng family para hanapin si MRSC. kulang ang Ye family. Ano ang gagawin, maliban kang hiramin ang Nando satellite ng Longteng Group? Kung hindi, imposibleng mahanap si MRSC sa loob ng Daxia. Ito ang pinakamataas na lihim ng Longteng Group. Paano nila ito ipapahiram sa atin? Hoy! Ako ang chairman ng Longteng Group. Si Yefan. Huwag nang magsalita. Epektibo pala ang gamot na binigay ni Ishaw. Siyempre, gamit ang gamot na ito noon. Maraming babae ang nakatulog si Ishaw. Pag kinain niya ito, tiyak na hindi magigising sa buong araw. Napakaganda, par. Dapat nating tamasahin ng husto. Hihi, nababaliw ka ba? Babae ito ni Ishaw. Hindi nga siya gumalaw, paano tayo? Tama. Bakit hindi pa dumating si Ishaw? Hindi na ako makapaghintay. Baka. Subukan muna natin, para mawala ang kaba. Hahaha. Tumigil ka. Ilayo mo ang maruming kamay mo. Yefan. Naghahanap pa lang kami ng paan para patayin ka. Hindi namin inaasahang ikaw mismo ang lalapit. Nandito lang ako ngayon. Ano ang kaya niyong gawin? Ano ang gagawin namin? Siyempre babalin namin ang mga braso at binti mo. Tapos ihando kay G. Mukhang hindi alam nitong tanga na ang isang braso niya ngayon ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Sasabihin ko sa inyo. Ang taong magbabayad sa inyo ng gantimpala
ay patay na. Anong sinabi mo? Impossible. Siya ang tagapagmana ng pamilya Ye. Paano siya magkakaproblema? Hahaha. Narito. Mahalagang balita. Ang rina ng pamilya Yi na si Wang Qifang at ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya Yi na si Yuting ay pinarusahan ng kamatayan kaagad dahil sa maraming kaso ng pagpatay. Sa ngayon, may 2 suspect pa rin na hinahabol. Patay na si Ji Ye at hinahanap na rin kami. Mas mabuting sumuko na kayo. Huwag niyo akong piliting kumilos. Ye Fan, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi kami mabubuhay, bago kami mamatay, isasama ka namin. Dalhin niyo sila. Ginoo, paano natin sila pakikitunguhan? Ibisik ang kabila. Opo, Ginoo. Shoshu. Tara na. Pangulo, ngayong ikaw na ang tagapagmana ng pamilya at bagong nahirang na chairman ng Longteng Group, halos lahat ng kilalang tao sa Daxia ay naghihintay sa labas para bumisita sa iyo. Hayaan mo silang maghintay. Hanggat hindi nagigising ang asawa ko, hindi ako magsasalita sa sinuman. Opo, alisin ko na sila. Shoshu, gising ka na. Sino ka? Ako si Yefan, Shoshu. Yefan. Sino si Yefan? Ah, Shoshu, huwag mo akong takutin. Ako si Yefan, ang asawa mo. asawa. Pwede bang kainin yan? Ha ha ha. Ay naku, ay naku, ay naku. Nabaliw na talaga ang asawa ko. King King. Tulungan mo akong maghanap, papalitan ko ang asawa ko. Matatakot ka ba? Aray, 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 mahal na mahal kita. Patawad, patawad. Palitan mo ka ba? Hindi na. Yefan ka talaga, nandaya ka na sa akin. Nagtago ka pa ng totoo. Ikaw pala ang chairman ng Longteng Group. At ang pangulo ng pamilyang Ye, sinabi mo pa na bodyguard ka lang. Mahal, nagkamali ako. Huli na, hindi kita basta-basta palalampasin. Ay, nakamali ako.